Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3031. Puff! Puff! Kasabay nito, sina Su Shengfei, Ye Jeksen at iba pa ay hinayla din sa quagmire ng iba pang mga demonyo sa salamin. Sa maikling panahon, isa-isa galit na. Galit, Sectmaster Andy, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Narito kami upang iligtas ka. Pakikinig sa talakayan ng lahat, tumawa ang mga imaheng salamin na ito. Isang demonyong imahe ng salamin na pinamumunuan ni Quincy ay malungkot na. Nagsabi, hindi madali ang lokohin ka, sabihin sa iyo ang totoo, hindi namin. Kailangan magtipid, ngunit upang ipadala ka sa impyerno, ha. Ang boses ay nahulog, isang sumisindek na masamang espiritu ay sumabog, at pagkatapos ay sinampal niya ng palad si Quincy. Ano? Ang magandang mukha ni Quincy ay nagbago, at sa sandaling ito ay napagtanto niyang tama si Daryl, at ang mga taong ito ay may mga problema sa harap niya. Malinaw na nakita niya na ang Andy, sa harap niya ay may isang malas at nakakakilabot na mukha, ang kanyang mga mata ay kumislap ng masamang ilaw, at siya ay ganap na dalawang tao kasama si Andy na kanyang kilala noon. Sa takot, pagtingin sa mirror demon na sumugod, si Quincy ay malapit nang lumipad palabas ng quagmire gamit ang kanyang panloob na puwersa. Hiss! Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng kakaibang mga ingay sa lalamunan. Sa ilalim ng aking mga paa, na ginawang mga buhok ang mga tao. Sa sumunod na segundo, nakita ko ang isang puno ng ubas na may isang makapal na braso na lumalabas. Pinasok ang mga paa ni Quincy. Sa isang iglap, si Quincy ay hindi makagalaw, at magagamit lamang ang kanyang panloob na puwersa upang labanan sa sumasabog na demonyo ng salamin. Bang bang bang! Sa oras na ito, ang iba pang mirror demon ay naglunsad din ng pag-atake kay Su Shengfei at iba pa. Tulad ni Quincy, si Su Shengfei ay nabalot din ng mga puno ng ubas na nagdrill sa labas ng lindol, at ang kanyang mga paggalaw ay pinaghihigpitang isa-isa, at ang sitwasyon ay kritikal. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, balisa at walang magawa muli si Daryl. Sinabi ko na mayroong problema, ngunit hindi lamang sila nakinig. Sa pag-iisip tungkol dito, hinimok at sumabog ang figure ni Daryl. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at kumaway, isang pangkat ng puting lotes ang tumalon na may malamig na apoy, at dumiretso patungo sa mga ubas sa putik. Chi-chi! Ang puno ng ubas ay hinawakan ng malamig na apoy ng puting lotes at agad na nasunog. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang bagong piraso ng puno ng ubas ang mabilis na lumabas, napakasama. Eri! Nang makita ang eksenang ito, lihim na nagulat si Daryl. Ano ang mga ubas na ito? Maaari ba siyang ipanganak muli? Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang mga ubas na ito ay tinawag na Ghost Manteng, dahil hinigop nila ang tuloy-tuloy na Quincy mula sa lupa, mahirap na tuluyan itong sirain. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga demonyong salamin na ito ay aakitin si Quincy at iba pa upang magamit ang Ghost Manteng upang harapin sila. Gayunpaman, hindi na mapangalagaan iyon ni Daryl. Tinaas niya ang kanyang kamay at tinawag si Fang Tian upang magpinta ng isang halberd upang matulungan si Quincy at iba pa na labanan ang mga demonyong salamin na ito. Sa simula, naisip ni Daryl na mayroon siyang malamig at mainit na bayliyan. At tiwala siya, ngunit unti-unting, medyo naging mahina siya, sapagkat ang mga aswang at ubas na ito ay hindi maaaring patayin, at sa parehong oras, kailangan niyang alagaan si Quincy at ang iba pa. Sa ilalim ng pangyayaring ito, si Daryl ay buong balisa, hawak ng mahigpit ang pagpipinta ni Fang Tian, at paghak na parang baliw. Daryl, tulungan mo kami. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng isang matamis na inumin mula sa kalangitan na hindi kalayuan. Tiningnan ni Daryl ang tunog, at agad na nasabik. Nakita ko na hindi kalayuan, 8 silhouette ang mabilis na lumipad, at ang kanilang mahabang palda ay lumilipad. Ito ang 8 na araw na santo. Kabanata 3032. Siyam na mga banal na langit na darating. Mahusay. Nakikita ang 8 mga banal na dumarating, lahat sa Quincy ay napakasaya. Ang mga mata ng ilan sa mga tauhan ni Su Shengfei ay lubos ding naakit, na hindi makakapagpalabas ng kanilang mga sarili. Nakita ko na ang 8 mga banal na ito, nang walang kahihiyan na mayroon. Sila dati, lahat ay nakasuot ng mahabang palda, puno ng diwata ng espiritu, nakatayo.
Na magkakasama, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian na ginagawang pagkahilo ng mga tao. Daryl, huwag ka magpanik, tulungan ka namin. Zian, na lumipad sa harap, binuka ng magaan ang labi ng labi at sinabi kay Daryl. Matapos maghiwalay mula kay Daryl, ang 8 santo ay nakakita ng isang tagong lugar at ipinagpatuloy ang kanilang kasanayan. Pagkatapos ay napunta sila upang hanapin si Daryl at nakita na si Daryl at Quincy ay natrap sa lubak na lindol. Sa sandaling ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl. Maraming salamat sa ilang mabubuting kapatid na babae. Nang siya ay tinukso ni Daryl ang 8 mga santo at tinanong silang tawaging mga mabubuting kapatid. Sa oras na ito, dahil ay napakasaya, umiwas siya ng bibig. Sabi lang nito, "Ha!" Nang bumagsak ang boses, namula si Zian at sinabi sa masamang pakiramdam. "Manahimik ka." Kasabay nito, biglang namula ang mukha ng ibang santo, at nahihiya sila at nagalit. Ang Daryl na ito ay talagang hindi seryoso. Si Quincy, na natrap sa quagmire, ay hindi mapigilan ang masama ng tingin kay Daryl. Ang bastard na ito, ang bawat uri ng buhay sa buong araw, ngayon kahit ang Saintess of Nine Heavens ay naglakas loob na magsalita at mangulol. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang hininga ng 8 santo, at ang mga demonyong salamin sa larangan ng digmaan ay medyo hindi maipaliwanag na gulat. Kayong mga masasamang espiritu, ayaw ninyong saktan ng mga tao. Nang makarating siya sa harap, sumigaw si Huan Xiangjiao, takot ang kanyang figure, at nanguna upang sumali sa larangan ng digmaan. Kaagad pagkatapos, ang iba pang mga santo ni Yuling ay sumunod sa likuran. Sumali ang 8 santo, at agad na naramdaman ni Quincy at iba pa ang pamamagang na guminhawa. Si Daryl ay tuwang-tuwa din, at kasabay nito ay medyo nalito siya. Hindi niya mapigil ang sabihin kay Zian, "Saint Zian, kontrolado ba ang aking kapatid na babae at ang mga taong ito?" Tulad ng sinabi niya, Daryl sinasalamin ang paligid. Ang diablo at ang aswang, manteng sa kailaliman ng yaman ay nakikipaglaban. Sa oras na ito, sa kanyang puso, naisip niya na ang Sarah at Andy sa harap niya ay kontrolado. Control. Si Zian ay nakasimangot, at seryosong tumugon, "Hindi ito ang iyong maliit na mga kapatid na babae at kaibigan, ginawa sila ng demonyo ng salamin." Bilang isang 9 na araw na santo, makikita ni Zian sa isang sulyap na ang mga demonyong salamin na ito ay nasa harap ng kanya. Narinig ito, hindi mahalaga na sina Daryl, Quincy at iba pa, lahat sila ay nabigla. Lahat ng mga taong ito sa harap ko ay peke. Lahat sila ay nabago ng mirror ng salamin. Ngunit ano ang salaming demonyo? Nang makita ang mga pag-aalinlangan ni Daryl at iba pa, kinagat ni Zian ang kanyang labi at nagpatuloy, ang mirror demonyo, na may isang espesyal na pag-iral, ay napakasama. Gusto nilang gawing mga tabletang bato. Ang ibabaw ng mga tabletang bato ay kasing kinis ng isang salamin. Maghintay para sa isang darating. Pagkatapos tumingin sa salamin, ang salamin ng demonyo ay magbabago sa hitsura ng mga taong ito. Ibig sabihin, ang iyong maliit na kapatid na babae at mga kaibigan ay lihim na kinakalkula ng salaming demonyo na ito. Alam ang mga pangyayaring ito, natakot si Daryl. Sa kasamaang palad, mayroon akong masidhing pagmamasid. Sa simula, naramdaman ko na ang mga taong ito ay may mga problema, kung hindi man, tulad ng Quincy at iba pa, malilin lang ako ng mga demonyong salamin. Phew! Sa parehong oras, si Quincy at iba pa ay isa-isang tumingin kay Daryl, na nahihiya. Mukhang tama ang dating hula ni Daryl. Kung pinakinggan niya ang payo niya. Noong una, hindi siya maaabala ng mga salamin na imahe. Sa takot, hinawakan ni Daryl ng mahigpit ang pagpipinta ni Fang Tian, at nagpatuloy na lumaban ng matindi sa mga nakapaligid na demonyo sa salamin. Gayunpaman, ang nagpalumbay kay Daryl ay ang pinturang halberd ni Fang Tian. Na matindi, ngunit hindi ito maaaring maging sanhi ng pinsala sa mga demonyong imaheng salamin. Kabanata 3033. Tuldok. Nakita ko na ang isang demonyo ng salamin ay pinutol ng 2 piraso ng pininturang halberd ni Fang Tian, ngunit sa susunod na segundo, mabilis itong nakita ng mata. Ang napakakakaiba ng overlap. Baliw, paano ito magagawa? Lalong natakot si Daryl, at pagkatapos ay ginamit ang malamig na apoy ni Bai Lian, ngunit pareho ang resulta, matapos masunog ang demonyong imaheng ito ng malamig na apoy ni Bai Lian, wala na ring reaksyon. Daryl. Sa sandaling ito, si Zian, na mabagsik na nakikipaglaban sa tabi niya, ay
Hindi mapigil ang magsalita, ang mga demonyong salamin na ito ay pinalaki mula sa masamang espiritu dito. Sila ay kabilang sa espiritu ng demonyo at walang pisikal na katawan sa lahat. Gumamit ng mga dating pamamaraan upang harapin ito. Hindi mo ba kinuha ang Chaos Yin Yang Beads ng Nuwa Empress? Gumamit ng kapangyarihan ng Yin Yang Beads upang harapin sila. Ang Chaos Yin Yang Beads, na naglalaman ng kataas-taasang likas na aura, ay eksaktong nemesis ng masasamang espiritu tulad ng Mirror Demonyo. Bakit ko ito nakalimutan? Narinig ang mga salita ni Zian, ang mga mata ni Daryl ay nagliwanag, at agad na pinapagana ang kapangyarihan ni Yin Yang Pearl. Sa susunod na segundo, dahan-dahang itinaas ni Daryl ang kanyang kanang kamay, at nakita ang isang maliwanag na ilaw na sumabog, at pagkatapos, isang palad ang tumama sa salamin na demonyo sa harapan niya. Ang demonyong imaheng salamin na ito ay nagbago sa hitsura ni Sarah. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang lakas ng yin at yang na mga kwintas na hinimok ni Daryl, at likas na nakaramdam ng takot, ang mukha niya ay nagbago, at mabilis siyang umatras, ngunit ito ay huli na. Boom! Ang palad na ito ay sinampal ng malakas ang demonyo ng salamin, at nang marinig niya ang pagsigaw nito, laking gulat nito at lumipad ng buong 10 metro. Bago nahulog sa quagmire. Ikaw! Nagpupumilit na tumayo, ang demonyong imaheng salamin na ito ay nakatingin kay Daryl ng malapitan, hindi makapaniwala, likas na aura. Paano magkakaroon ng likas na aura ang isang tao? Hindi mo kailangang tanungin tungkol dito. Ang sulok ng bibig ni Daryl ay nagpakita ng isang pangutya, malamig na nakatingin sa demonyo ng salamin. Tanong ko, sa iyo, nasaan ang aking maliit na kapatid na babae at si kapatid na Andy? Matapos bumagsak ang boses, muling itinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay. Hinabol ang kapangyarihan ng yin at yang mga kwintas. Sa ilalim ng paghihimok, ang buong katawan ay nabalutan ng isang nakasisilaw na kinang. Nabas bago siya magkaroon ng oras na mag-isip, siya ay tumakbo at tumakbo. Ngayon, paano siya magkakaroon ng pinakamaliit na espiritu ng pakikipaglaban? Sa lakas nitong si Daryl, kahit ang 10,000 taon ng fine iron ay hindi siya masagap, paano siya magiging kalaban. Kaya ikaw ang nakatatandang kapatid na lalaki na nakikipaglaro sa batang babae. Sa pagkabigla, ang mga mata ng salaming demonyo ay kumislap ng isang mapanlinlang nais bang malaman kung nasaan sila, maliban kung mahuhuli mo ako. Hehe. Ang boses ay nahulog, at ang figure ay naging isang figure. Isang itim na streamer ang sumugod patungo sa malayo. Sa parehong oras, ang iba pang mga demonyo ng salamin sa paligid, sa ilalim nang magkasamang pag-atake ng 8 santo, ay unti-unting hindi mapigilan, at sila ay nagkalat sa isang pagmamadali, pagtakas sa lahat ng direksyon. Nais mong tumakbo. Malamig na ngumuso si Daryl, ang mga mata ay mahigpit na nakakandado sa salaming demonyo na naging sara, at mabilis na hinabol siya. Alam ni Daryl na ang mga nakalalamang demonyong ito ay maaaring magbago sa hitsura ni Sarah, Andy at iba pa, at alam niya kung nasaan sila, kaya't sa anumang kaso, dapat niyang mahuli ang isang buhay. Hinabol ni Daryl ang demonyo ng salamin, at hindi namamalayang sumugod palabas ng latian. Pagkalipas ng 10 minuto, sunod-sunod na dumating ang 2 panig sa isang tuktok ng bundok. Whoosh! Pagdating ko sa rurok ng bundok, nakita ko ang imahe ng salamin na imahe ng demonyo na nag-flash, na-drill sa isang basag sa bato, at nawala. Galit na galit si Daryl at kasabay nito ay nakita niya ang tuktok ng bundok. Sa harapan niya, palihim na nakakunot ang noo. Nakita ko na ang mga taluktok ng bundok sa harap ko ay nakasalansan ng mga block ng mga square boulders. Daan-daang metro ang taas, mula sa isang malayo, para silang isang malaking libingan. Bukod dito, mayroong isang malaking crack ng bato. Bawat 10 metro, malinaw na naramdaman ni Daryl na sa kailaliman ng malaking bato na ito mayroong isang nakakatakot na masamang espiritu na para bang may isang kakilakilabot na nakabitin dito. Lumabas ka. Hindi pumasok si Daryl, ngunit umungal sa mga bitek na bato. Kabanata 3034. Gia. Ang boses ay nahulog, at ang nakasalamin na masamang tawa ay nagmula sa basag na bato. Boy, hindi ka ba napakahusay? Pumasok ka at hulihin ako. Kung mahuli mo ako, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang mga taong iyon. Fuck it. Palihim na nagmura si Daryl, galit ang kanyang puso, at diretsyong sumugod. Sa sandaling nasa loob, maaari mong makita na ang mga bitek ng bato ay
Masyadong makitid at ang mga daanan sa loob ay mas komplikado tulad ng isang malaking maze. Sa parehong oras, nakita ni Daryl na ang demonyong imahe ng salamin ay hindi malayo. Hoy! Pagkakita sa papasok na si Daryl, ang demonyong imahe ng salamin ay masamang ngumiti. Napakabait ng bata, kaya't may lakas ng loob siyang pumasok. Nang sabihin, ito, ang mga mata ng demonyong imahe ng salamin ay kumikislap ng tuso. Oo, sadyang dinala ng Mirror Demon si Daryl dito. Ang lugar na ito ay tinawag na Yin Ling Tomb. Ito ang gitna ng Hades Cauldron. Lahat ng mga Yin Chi ay nagtitipon dito. Hindi lamang iyon, mayroon ding 10,000 demonyo sa pinakamalalim bahagi. Ang tore ay mas mapanganib sa loob. Iniisip ito ng Mirror Demon tungkol dito dahil ang taong ito ay may likas na aura at hindi ito matalo ng mag-isa. Dinala siya sa 10,000 Demon Tower. Hanggat siya ay pumasok sa 10,000 Demon Tower, talagang walang posibilidad na mabuhay. Ha! Sa sandaling ito, nakakulong ang mata ni Daryl sa salaming demonyo at malamig na nagtanong, nasaan ang aking maliit na kapatid na babae at kaibigan? Ang salaming demonyo ay hindi tumugon, ngunit ngumiti ng masama, lumingon at tumakbo patungo sa 10,000 Demon Tower. Hindi matawaran ang galit ni Daryl, at hinabol niya ito. Hindi nagtagal, nang marating niya ang isang pintuang bato, ang Mirror Demon ay diretsyong sumugod, na sinundan ni Daryl. Haha! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang salaming demonyo ay tumawa at binuksan ang mekanismo ni Shimen. Naririnig ang isang putok, biglang nagsara ang Shimen, at kaagad, ang imahe ng salamin ay naging isang ulap ng itim na fog at tumakas kasama ang mga bitek sa Shimen. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis nangyari, si Daryl ay hindi pamilyar sa kapaligiran, at biglang natrap sa Shimen. Boy, masisiyahan ka sa 10,000 Demon Tower. Ang Mirror Demon ay tumawa ng matagumpay. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis. Boom! Galit na galit si Daryl, hinampas ang suntok na bato ng isang suntok, fuck. Pagkatapos ng lahat ay kumalas ito. Ano ba ito? Sa susunod na segundo, lumingon si Daryl, tumingin sa paligid, at biglang hindi maipaliwanag na nag-aalala. Nakita niya na may puwang na kasing laki ng basketball court sa harap niya. Ang ilaw ay malabo. Sa mga sulok sa paligid, may ilang mga berdeng espiritu na apoy. Sa itaas ng kanyang ulo, 12-dosenang mga multo na may malamukha ang lumutang. Ang mga aswang na ito, ang kanilang mga mukha ay mapatla, at ang kanilang mga mata ay kumislap ng nakakatakot na malamig na ilaw, at ang mga taong nanunood sa kanila ay nagpapanik. Malinaw na, hindi alam ng mga ito kung gaano katagal silang namatay, at pagkatapos ay nakolekta sila sa kaldero ng Pluto. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga, at tumibok ang kanyang puso. Huhuho. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga aswang na ito ang pagkakaroon ni Daryl. At mabilis na nilock ang kanilang mga tingin, at agad na sumugod. Damn it! Nang makita ang mga aswang na ito, nagulat si Daryl, at hindi niya ito maisip. Mabilis niyang hinimok ang kanyang panloob na lakas at hinampes ito. Gayunpaman, ang kinatakutan ni Daryl ay ang malakas na lakas ng palad ay hindi maitaboy ang mga aswang na ito, ngunit dumaan sa kanilang mga ilusyong katawan na parang tinatamaan sa hangin. Sa susunod na segundo, bago pa makapagreaksyon si Daryl, maraming multo na ang dumating at hinawakan ang kanyang mga kamay ng sabay-sabay, at isa sa mga ito ay matigas ang ulo na dumaikit sa kanyang leeg. Bigla, nahihirapan si Daryl huminga, at ang kanyang mukha ay namumula. Kasabay nito, ang masamang espiritu ng aswang ay patuloy na kumalat, naramdaman lamang ni Daryl na nahulog siya sa isang yungib ng yelo, at hindi mapigilan ng kanyang kaluluwa kinilig. Hindi mapigil ang sumigaw ni Daryl, takot na takot din ang kanyang puso. Ang mga aswang na ito ay walang kamatayan, at ang kanilang sariling panloob na lakas ay ganap na hindi epektibo laban sa kanila. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Whoosh whoosh. Kabanata 3035. Daryl ay agad na akit ng iba pang mga aswang, at ang bawat isa sa kanila ay Humangal, ganap na napapaligiran ng Daryl. Si Daryl ay mahigpit na hinawakan ng maraming aswang na hindi man makalaya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay na-freeze ng yin chi, at unti-unting nawalan siya ng malay. Sa kasong ito, mas nabalisa si Daryl. Kung hindi mo iisipin ito, tiyak na mamamatay ka rito, at sa huli ay magiging kapareho ng mga aswang na ito. Tama.
Biglang sumilaw ang mga mata ni Daryl, at bigla siyang may naisip. Kaagad pagkatapos, mabilis na hinimok ni Daryl ang kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Orb. Dahil ang lakas ng Chaos Yin Yang Orb ay nasa swamp dahil maaari nitong talunin ang mga demonyo ng imahe ng salamin, dapat din itong makitungo sa mga ito multo. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Yin Yang Pearl ay naipasa sa kanya ng Emperador Noah na naglalaman ng kataas-taasang likas na aura at ang nemesis ng lahat ng kasamaan. Phew! Sa susunod na segundo, nakita ko ang isang itim na butil na dahan-daang pumapasok sa harap ni Daryl. Ito ang Chaos Yin Yang Pearl. Sa simula ng Crystal Palace ng Empress Noah, natanggap ni na Daryl at Lo Ling siya ng Chaos Yin at Yang beads ayon sa pagkakabanggit. Ang Daryl ay isang itim na Chaos Yin at Yang bead, at si Lu Lingshan ay isang puting Chaos Yin at Yang bead. Woo! Woo! Sa sandaling lumitaw ang magulong sun bead, biglang nagpanik at gumuho ang mga nakapaligid na aswang. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Daryl na pagkatapos ng lunok na butil ng araw ay nilamon ng mga aswang na ito, ang kanyang sariling lakas ay napabuti. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang pagkaunawa sa magulong sun bead ay tila lumayo pa. Haha! Tuwang-tuwa si Daryl nang mapansin niya ito. Hindi inaasahan, ang Chaos Yin Yang Pearl ay hindi lamang makitungo sa mga masasamang espiritu, ngunit mayroon ding epekto ng paglamon. Ngayon lang, naisip ng demonyong salamin na siya ay nakakulong dito, kahit na maayos ang lahat, hindi niya akalain na ang malaswang kapaligiran na ito ay naging isang patlang na pagsubok para palakasin niya ang kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Orb. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, hinihimok ang Chaos Sun Pearl at patuloy na nilalamon ang mga nakapaligid na aswang. Woo! Sa isang iglap, ang mga aswang na ito ay naging takot na mga ibon, ligaw na tumatakas, ngunit sa huli ay hindi sila makatakas sa kapalaran na malunok. Sa sandaling ito, kung ang demonyo ng salamin ay nakakita ng eksenang ito, tiyak na magulat siya. Ang mga ordinaryong tao, kung sila ay nakulong dito, ay magiging miyembro ng mga aswang na ito, ngunit sa halip na mapanganib, ginawang lugar ng pagsubok si Daryl. 1 minuto, 5 minuto. Sa wakas, higit sa 1 oras ang lumipas, hinimok ni Daryl si Chaos Yang. So nalunokan ang lahat ng mga aswang dito. Nakita ko na ang Chaos Sun Pearl sa oras na ito ay maliwanag na nagniningning, at ang lakas sa loob ay mas masagana. Sa sandaling ito, napaupo si Daryl sa lupa at naglabas ng mahabang hininga. Sa wakas ay natapos na ito. At kaagad pagkakita ng sulok sa harapan niya, biglang sumimangot si Daryl. Sa sulok, may isang hagdanan na may alikabok sa buong ibabaw nito. Mayroong pangalawang layer. Ito ay isang tore. Umungol sa kanyang puso, nagpahinga si Daryl pagkatapos ay dahan-daang lumakad sa hagdan. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na siya ay natrap sa labis na mapanganib na 10,000 Demon Tower. Ito, kaka-rating lang sa ikalawang palapag pagkakita sa eksena sa harapan niya. Biglang sumimangot si Daryl. Nakita ko na sa layer na ito, hindi mabilang na mga sundalong multo ang natipon, lahat silang may guwang na mga mata, nakasuot ng itim na nakasuot, may hawak na isang mahabang kutsilyo sa kanilang mga kamay, at ang yin chi na tumagos sa kanilang mga katawan na mas malakas kaysa sa unang layer ng mga aswang. Gayunpaman, wala man lang kaunting kaba si Daryl. Nagmamayari siya ng Chaos Sun Pearl na walang talo sa lugar na ito, Kabanata 3036. Halika! Si Daryl ay hindi nagatubili, sumigaw, hinimok ang mga kwintas ni Yin Yang. At direktang sumugod. Tulad ng paghula ni Daryl, ganap na pinigilan ng Chaos Sun Orb ang mga sundalong Nether na ito. Sa isang iglap pagkatapos ng paglunok ng maraming mga sundalo ng Nether, ang ilaw ng Chaos Sun Orb ay naging mas nakakaakit. Tuldok. Sa kabilang panig, ang mundo ng aswang. Matapos gamitin ni Haring Kenny ang Pluto Ding at matanggap ang mga Panginoon ng iba't ibang mga sekta at ang 8 santo, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Gong Hao. Matapos matanggap ang balita, tuwang-tuwa si Gong Hao, at dinala si Haring Kenny sa mundo ng multo sa daang patungo sa kaluluwa upang makilala ang Hades. Kapag pumapasok sa daan upang akayin ang kaluluwa, kahit na si Haring Kenny ay handa sa kanyang puso, hindi pa rin niya maipaliwanag na takot. Sa buong mundo ng aswang, wala talagang galit. Kapag pumapasok sa Nether City, pagtingin sa marilag na itim na gusali, nadama ni Haring Kenny na hindi maipaliwanag na nag-aalala.
Ang Great Hall ng Underworld ay kahawig ng imperyo ng palasyo sa Siyam na lalawigan, ngunit walang masiglang kapaligiran, at ang kamatayan at lamig ay saan man. Tumawag ka. Pagdating niya sa bulwagan, lalo pang kinabahan si Hari. Nakita niya na ang mga utos ay nakatayo doon ng maayos, at sa trono ng bulwagan, nakaupo ang isang matipuno na figure na may malamala kutsilyo, puno ng dilim. Ang buong katawan ay puno ng isang palpitating aura. Ito ay si Pluto. Kamahalan. Sa oras na ito, dahan-daang lumakad si Gong Hao at ipinakita ang kaldero ng Pluto. Hindi nakuha ni Kenny ang 8 santo na buhay, ngunit matagumpay niyang natrap ang 8 santo sa kaldero ng Hades. Bilang karagdagan sa 8 santo, mayroon ding mainland. Ang mga masters ng iba't ibang mga sekta ng mainland. Panipi. Ang hari na nakatayo sa likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Okay. Kinuha ni Pluto ang tripod ng Pluto, tumingin kay Hari ngumiti at pumalakpak. Hindi ko nakita ang maling tao, ang bagay na ito ay medyo mabuti. Haring Kenny, iniuutos ko sa iyo na magpadala kaagad ng mga tropa upang salakayin ang lahat mga kontinente. Ang mga panginoon ng iba't ibang mga sekta ay nakulong sa Pluto Cauldron. Ito ay isang magandang panahon para sa amin. Kapag pinag-uusapan ito, masayang-masaya si Haring Kenny. Dapat mong malaman na ang Siyam na langit ng mga banal ay palaging tinat sa ang mga mata ng Pluto, at ngayon lahat sila ay nakulong. Sa Pluto Cauldron, si Pluto ay walang pag-aalala. Opo, kamahalan Pluto. Mabilis na tumango si Hari. Sa susunod na segundo, may naisip si Hari, napahiya, kamahalan, ang natanggap kong hukbo ng panahon ay maaaring makipaglaban ng maayos, ngunit kung magkaisa ang iba pang mga kontinente. Bago siya matapos magsalita, kumaway si Pluto at nagambala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Mukhang tiwala si Pluto. Pagdating ng oras, tutulungan ka ni Jack ng angka ng Sheret. Tulad ng sinabi niya, tumingin si Pluto sa paligid. Jack. Nang bumagsak ang boses, Jack lumakad ng mabilis, magalang. Sinabi, ang mga subordinate ay naghihintay para sa pagpapadala ng iyong kamahalan. Nagpakita si Pluto ng isang bahagyang ngiti at dahan-daang sinabi, inuutos ko sa iyo na ipatawag kaagad ang iyong mga nasasakupan at mahahati ka sa 2 pangkat kasama ang mga sundalo ni Kenny na lupigin muna ang tribo ng Raksha. Handa na si Pluto, hayaan muna si Kenny. Nagtutulungan sina Hari at Jack sa isa't isa upang sakupin ang syudad ng Siyam na estado habang ang kanilang mga sarili upang makitungo sa 9 Heaven Saints sa Pluto Cauldron. Oo, kamahalan. Mabilis na kinuha ni Jack ang utos, at pagkatapos ay mabilis na umalis sa bulwagan kasama si Hari. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang panig, ang tribo ng Raksha. Sa loob ng Queen's Hall, nakaupo si Natalie sa trono, nakakunot ang kanyang mga kilay, ang kanyang magandang mukha na puno ng solemna. Sa ibaba, ang mga mandirigman ng tribo ng Raksha ay tahimik, at ang kapaligiran ay napakamapurol. 2 araw na ang nakalilipas, ang katotohanan na ang Siyam na langit na mga banal ay natipon sa South Cloud Continent ay kumalat sa buong mainland. Pagkatapos nito, nais ng pamilya ng imperyo ng South Cloud na itayo ang Zuanchen Great Formation para sa Siyam na langit ng mga banal, at naglabas ng isang utos na itanong sa Gyusho Kontinente na dumating at tumulong. Gayunpaman, sa huling pagpupulong, kumuha si King Kenny ng kakaibang maliit na tripod at tinipon ang lahat ng mga taong naruroon. Nang makuha ni Natalie ang balita kalahating araw na ang nakakaraan, hindi siya nakaupo pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang mga labi ay patay at ang mga ngipin ay malamig, at kung ang sitwasyon sa kontinente ng mainland ay magulo, mahihirapan din ang Rakshas na humantong sa isang mapayapang buhay. Lahat. Sa sandaling ito, tumingin si Natalie sa paligid at marahang sinabi, kalahating araw na ang nakakalipas, hiniling ko sa iyo na magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita, ngunit anong pakinabang? Ang boses ay nahulog, at ang mga mandirigmang naruroon ay umiling. Ginamit ni Haring Kenny ang kakaibang maliit na tripod upang kolektahin ang mga panginoon ng iba't ibang mga sekta, at siya ay nawala. Kabanata 3037. Kamahalan na Reyna. Sa sandaling ito, isang kapitan ng patrol ang mabilis na pumasok, pawis na. Pawis, kamahalan, hindi maganda. Haantong si Jack sa isang tao upang labanan ako. Dito, nang sinabi niya ito, ang mukha ng kapitan ng patrol ay mapatla at gulat. Ano? Narinig ito, ang buong bulwagan ay nagulo.
Ang Jack na ito ay naglakas loob na humingi ng gulo, halos patay na siya. Pretty face ni Natalie nagbago, at siya ay galit na galit din siya stood up. At sinabi ng walang bahala, ano ang iyong pagpunta sa biglang pagkatakot, Jack? Ang taksil, naghahanap ako para sa kanya ay dumating siya sa pinto sa pamamagitan ng kanyang sarili. Tinatawag na agad. Panipi. Ang boses ay nahulog, at ang emperador ay mabilis na lumabas ng hall. Ang mga mandirigma sa tanawin ay pinananatili. Tumawag ka. Pagdating ko sa labas ng istasyon, biglang nanginig si Natalie nang makita ang eksena sa harapan ko. Ang daming mandirigma sa likuran niya ay hindi mapigil ang huminga. Nakita ko ang itim na hukbo na palaging darating. May libo-libong mga tao. Nakasuot ng uniformeng itim na nakasuot, may hawak na isang mahabang kutsilyo. At, nakakagulat na pagpatay. Sa gitna ng hangin sa harap ng hukbo, may isang lalaki na nasuspine, ang kanyang buong katawan ay puno ng mga masasamang espiritu at malamig ang kanyang mukha. Si Jack yun. Jack. Pagkakita kay Jack, galit na galit si Natalie, at sumigaw, ikaw na traidor. Pinayagan kita na tumakas ka agad, ayaw mong umalis ng buhay ngayon. Sa simula, pinangunahan ni Jack ang kanyang mga nasasakupan na maghimagsik. At naglunsad ng sorpresang pag-atake sa mga Rakshas. Ano ang higit na campaign ay nagtatag din si Jack ng kanyang sariling negosyo. Tinawag ang kanyang sarili na angkan ng Shire, at nais na hatiin ang mga hangganan. Sa mga Rakshas, ang gayong pagtataksil sa mga ninuno ay simpleng pagtataksil. Hehe, nararamdaman ng galit ni Natalie, si Jack ay hindi man lang nagpanik, at marahang sinabi, Natalie, inilagay mo sa harap ko ang iyong reyna, sasabihin ko sa iyo, ang pattern ng buong kontinente ng mainland ay magbabago, ikaw kung mayroon kang kaunting kaalaman, maaari kang sumilong sa amin. Kung ikaw ay paulit-ulit, kung gayon ang buong tribo ng Raksha ay hindi na magkakaroon. Panipi, F***8. Nang marinig ito, ang mga nakapaligid na mandirigma sa Raksha ay sumabog at sumigaw. Manggahas na banta ang reyna. Jack, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang magsalita ng kalokohan, patayin mo lang siya. Sumigaw ang mga mandirigma, kinagat ni Natalie ang labi niya nang wala ni kaunting pagbabago-bago ng kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, nang makita si Clarice na dumating, si Natalie ay hindi nagatubiling at winagiway ang kanyang kamay sa Jade, mga mandirigma, linisin ang pintuan ngayon, patayin si Jack at ang kanyang mga rebelde, at huwag iwanan. Inihatid ni Jack ang 10,000 tropa na ito. Hindi ito pinansin ni Natalie. Mayroong Clarice na nakaupo sa kanyang tabi. Alam mo, minana ni Clarice, ang kapangyarihan ng mga ninuno. Patayin. Ang boses ay nahulog at ang lahat ng mga mandirigma ng tribo ng Raksha ay naglabas ng isang dagandong na umiling sa kalangitan at sumugod kay Jack. Sa pagtingin sa Raksha warriors mula sa nakaraan, hindi nagpanik si Jack. At sumigaw, harapin mo ang kalaban. Hula. Sa maikling panahon, 10,000 mga tropa ang sumugod at matinding lumaban sa Raksha warriors. Dang-dang. Dang-dang. Ang patuloy na komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig, ang tunog ng mga banggaan ng sandata at dagandong ay umalingaw-ngaw sa buong residente ng tribo Raksha. Sa sandaling ito, sa mabangis na santukan, si Natalie ay may hawak na isang mahabang kutsilyo sa buto at hindi masasabing magiting. Ang ilang mga kaaway ay biglang nahulog habang ang figure ay sumasayaw. Jack. Si Natalie ay puno ng paghamak at hindi mapigilan. Siya sumigaw kay Jack, dinala ko ang taong ito at nais na sirain ang mga Rakshas. Masyado ka bang mayabang? Sino ang nagsabi sa iyo na ako lang? Kabanata 3038. Natalie, mula ngayon, ang angkan ng Raksha ay hindi na magkakaroon. Umungol si Jack na galit, ang kanyang mukha ay sobrang maalab. Sa sandaling bumagsak ang boses, naglabas siya ng isang itim na token mula sa kanyang katawan. Haha, ano ito? Nang makita ang itim na token, sumimangot si Natalie at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Nakita ko na ang itim na token na ito ay madilim sa kabuuan nito, na may nakasulat na mga inscripsyong mundo ng multo na nakaukit dito, at naglalaman ng isang malakas na hininga ng kamatayan. Sa oras na ito, hinawakan iyon ni Jack sa kanyang kamay. At ang hangin sa buong presidente ay biglang lumamig. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Natalie na ang itim na token sa kamay ni Jack ay ang pagkakasunod-sunod na tawag sa kaluluwa ng Hades. Ang Pluto Soul Summoning Order, tulad ng Pluto Cauldron, ay isa sa mga mahiwagang sandata ng mundo ng aswang.
Maaari itong ipatawag sa malapit na undead upang ipaglaban ang iyong sarili. Patay na kaluluwa, ang pagkakasunod-sunod ng paggalang sa akin. Sa susunod na segundo, isang baliw na boses ang lumabas mula sa bibig ni Jack. Sa sandaling bumagsak ang boses, itinaas ni Jack ang Hades sa kaluluwa, at kasabay nito, ang panloob na puwersa ni Dantian ay biglang hinimok at pinasok sa Hades. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na hininga ng kamatayan ang agad na bumalot kay Jack, at pagkatapos, nakasentro kay Jack, kumalat ito sa paligid. Ano ang siya pagpunta sa gawin? Ano ang isang sumisindek aura? Sa isang instant, ang mga mukha ng Raksha mandirigma sa larangan ng digmaan. Sa ibaba nagbago, at silang lahat ay inexplicably panic. Haha! Nang lihim na nabigla ang lahat, nakita nila ang orihinal na malinaw na kalangitan, biglang lumabo, at madilim na ulap ay mabilis na nagtipon. Sa parehong oras, sa loob ng 100 milya, isang ulap ng itim na ambon ang tumaas. Oo, si Jack ay gumagamit ng isang tawag sa espiritu upang ipatawag ang kalapit na mga aswang at walang kamatayan. Nang magpasya si Hades na hayaan ng Jack na magsimula ng gyera sa Hall of the Underworld dati, isinasaalang-alang ang lakas ng militar ni Jack at ang pagkakaiba sa mga Rakshas, gumawa siya ng isang pagbubukod at binigyan si Jack ng kanyang panawagan para sa mga espiritu. Ang orden na tumatawag ng kaluluwa ay naglalaman ng isang nakakatakot na aura ng kamatayan. Sa oras na ito, na hinihimok ni Jack, nakita niya ang buong tirahan ng tribo ng Raksha na puno ng kadiliman. Kasabay nito, ang mga bulaklak at puno sa loob ng isang radius na 100 li dinalante at namatay tulad ng impyerno. Ano ito? Kinagat ni Natalie ang labi, gulat na gulat. Ang nasabing isang nakapangangilabot na kapangyarihan ay hindi maipasok ni Jack. Ito, sandaling ito, kinilig si Clarice, at bigla niyang nahulaan ang isang bagay. Ito, tila ito ang Hades ng mundo ng aswang, at ipapatawag ni Jack ang mga kalapit na aswang. Panipi, natanggap ni Clarice ang mana ng kanyang ninuno na si Quaffo, at sa isang tingin, halata na ang token sa kamay ni Jack ay nauugnay sa mundo ng aswang. Ano? Narinig ito, ang mukha ni Natalie ay nagbago, ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Jack, galit na galit. Nang gampanan ng kataas-taasang komperensya sa North Mo na Imperial City, biglang lumitaw si Jack at nakuha ang lahat ng mga pangunahing sekta. Sa oras na iyon, kumakalat ang Gyusho Rivers at Lakes. Si Jack ay sumilong sa Hades of the Ghost Realm. Sa oras na iyon, si Natalie ay nagdududa pa rin. Sa sandaling ito, hindi na nag-alinlangan si Natalie sa kapangyarihan ng kamatayan ni Jack. Nang lihim na nabigla si Natalie, nakita niya ang tunog ng pagbasag ng lupa sa burol na hindi kalayuan, at pagkatapos, isang kakilakilabot na patay na katawan ang gumapang palabas ng lupa. Ang ilan sa mga bangkay na ito ay nakasuot ng armors mula sa mainland continent, at ang ilan ay nakasuot ng katad na armors mula sa tribo ng Raksha. Ito, ang mga taong namatay sa labanan sa pagitan ng mainland continent at tribo Raksha. 3 taon na ang nakalilipas. Alam mo, ang lokasyon ng Raksha sa oras na ito ay hindi masyadong malayo sa larangan ng digmaan ng taon, at ang gyera 3 taon na ang nakaraan ay tumagal nang higit sa 1 buwan. Kung ito man ay ang mainland o ang Rakshas, ang pagkamatay ay mabigat at nasawi, magdagdag ng hanggang daan-daang libo ng mga tao. Sa oras na ito, ang lahat ng mga patay na katawan na ito ay ipinatawag ni Jack gamit ang Hades Soul Calling Token. Ito, nakikita ang eksenang ito kung si Natalie man o ang mga Rakshasa mandirigma na naruroon, ang kanilang puso ay nanginginig at hindi nila mapigil ang huminga. Ang hukbo ng napakaraming mga patay na katawan ay talagang nakakagulat. Patayin. Kabanata 3039. Sa sandaling ito, si Jack ay mayabang at malakas na humangal. Sa salita ay nahulog, ang hukbo ng mga patay na bangkay ay nagbigay ng isang nakakatakot na dagandong at sumugod sa larangan ng digmaan tulad ng isang alon. Isang iglap lang ng mata, daan-daang mga mandirigma ng Raksha ang walang oras upang makapagreaksyon, binigkas ang isang hiyawan, at napyunit. Nakikita ang eksenang ito, ang natitirang mga mandirigma sa Rakshasa ay pawang hindi maipaliwanag na gulat. Maraming kalaban, at lahat sila ay kawaila-hilakbot na mga patay na katawan. Paano sila makikipag-away? Sa gulat, maraming mga mandirigma ng Raksha ang nakadama lamang na hindi sila matatag, at nais lamang nilang tumalikod at makatakas. Huwag magpanik, lahat pumila upang salubungin ang kalaban.
Sa sandaling ito, nag-react si Natalie at hindi mapigil ang sumigaw, at pagkatapos ay sumugod sa battlefield. Sa parehong oras, si Clarice ay sumabog din sa panloob na lakas, kasunod ng malapit sa likuran. Nang makita ang nangunguna sa Reyna, ang mga mandirigma sa Raksha, na medyo nahihiya pa, ay agad na binigyang inspirasyon upang labanan at hiyawan at sumugod patungo sa hukbo ng mga patay na bangkay. Dang dang dang. Ilang sandali, ang tunog ng mga sandatang nagbabanggaan at nag-aaway sa pagitan ng dalawang panig ay umalangaw sa buong residente ng Raksha. Nabahiran ng dugo ang lupa at ang hangin ay puno ng malakas na dugo. Sa oras na ito, sa mabangis na santukan, si Natalie ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, may hawak na isang mahabang kutsilyo ng buto at hinubas ito ng husto. Chi-chi. Sa tunog ng mga sirang buto, dosenang mga patay na katawan ang nadorog. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Natalie ay ang mga durog na bangkay na ito, na ang kanilang mga tuod at braso na nakakalat sa buong sahig, ay maaaring mabilis na tipunin sa ilalim ng kontrol ng Hades Soul Calling Token. Paano ito nangyari? Maaari bang patayin ang mga bangkay na ito? Sa ilalim ng Jingno, si Natalie na labis na galit na nakadirekta kay Jack. Ay galit na sinabi, Jack, pinagkanulo mo ang mga ninuno, ang pamilya na may paraan. Upang harapin ito, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Sabi, malamig ang boses, kahit na manalo ka ngayon, ikaw ay makasalanan pa rin ng mga edad. Hahaha. Nang marinig ito, hindi nakakuha ng kaunting galit si Jack, ngunit tumawa. Hanggang sa langit at mayabang na sinabi, Natalie, gumamit ng mas kaunting mga ninuno. Pagdurugan sa akin, ang tribo ng Raksha ay ang pinakamalakas na tribo sa mainland, ngunit sa ilalim ng iyong pamamahala, wala ng dugo. Handa akong umatras, sa lugar na ito nasira at iwan ang gayong tribo. Wala akong nagsisisi. Panipi. Bumagsak ang boses. Muling hinimok ni Jack ang Hades na tumawag para sa mga kaluluwa, at kaagad, daan-daang mga patay na katawan ang sumugod patungo kay Mona. Ha! Mahigpit na kinagat ni Natalie ang labi, sinalubong siya nito ng walang takot sa maganda niyang mukha. Ang tribo ng Raksha ay dumaan sa libu-libong mga taon ng pagkatapon at sa wakas ay bumalik sa mainland ng mainland. Lahat ng ito ay mahirap na panalo. Kahit na namatay siya sa labanan ngayon, ang sabuatan ni Jack ay hindi maaaring magtagumpay. Sa parehong oras na nakatagpo ng tribo ng Raksha ang pag-atake ni Jack, pinangunahan ni Haring Kenny ang hukbo ng New World at naglunsad ng gyera sa World Universe Continent. Sa isang panahon, nagulo ulit ang sitwasyon sa mainland. Tuldok. Sa kabilang panig, sa Pluto Cauldron, ang tore ng 10,000 mga demonyo. Sa lakas ng Chaos Sun Pearl, sinira ni Daryl ang bawat layer, patuloy na nilalamon ang lakas ng espiritu ng demonyo sa loob. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at umakyat sa ikalabing dalawang palapag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas, kung ang 8 santo at Quincy ay natagpuan sina Sarah at Andy. Sa pag-iisip nito, sabik na sabik si Daryl. Oh! Sa sandaling ito, nang makita ang eksena ng ikalabindalawang palapag, biglang sumimangot si Daryl, Kabanata 3040. Maaari mong makita na sa ikalabindalawa palapag, mayroong 2 mapanglo na general na demonyo. Ang 2 general na demonyo, bawat isa higit sa 2 metro ang taas, ay nakasuot ng berdeng matigas na nakasuot, ang isa ay may hawak na isang higanteng martilyo at ang isa ay may hawak na isang higanteng palakol na may mga berdeng apoy sa kanilang mga mata. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl. Ang 2 general na demonyo na ito ay dapat na mga figure ng siyam na lalawigan ng kontinente bago sila buhay. Maya-maya, namatay silang malungkot at dinala sa Tower of 10,000 Demon ni Pluto. Ang pagdadalisay sa gayong kapaligiran ay hindi lamang napakasama, ngunit napakasindik din sa lakas. Gayunpaman, kung mayroon kang Chaos Young Pearl, hindi ka dapat matakot. Tumawag ka. Sa sandaling ito, natuklasan din ng 2 general ng demonyo si Daryl, at sumugod ng walang pag-aalinlangan, tulad ng 2 burol. Sa sandaling ito, hindi masyadong makapag-isip si Daryl, at mabilis na ipinatawag ang Chaos Young Pearl. Bang bang bang! Pagkalipas ng 10 minuto, maayos na ginamit ni Daryl ang Chaos Sun Pearl upang lunukan ang lakas ng 2 general na demonyo, at kasabay nito ay sobrang pagod na siya. Ang tuktok na layer ay dapat na ang huling layer. Matapos magpahinga ng ilang minuto, dahan-dahang tumayo si Daryl, umakyat sa
hagdan, at pumasok sa ika-13 palapag. Pagdating niya sa ika-13 palapag, hindi napigilan ni Daryl na manginig, at kasabay ng pagtingin niya sa tanawin sa harapan niya, napatulala din ang kanyang buong tao. Nakita ko ang 13 mga layer sa harap ko, isang ganap na nagyayelong mundo. Ang puting layer ng yelo ay sumasakop sa bawat sulok, at ang malamig na hangin ay laganap. Kung ikukumpara sa 12 mga layer sa ibaba, ang temperatura ay halos 10-10 degree, kahit na si Daryl ay panloob na proteksyon. Katawan, hindi mapigilan ang panginginig. Sa gitna, mayroong isang malaking mesa ng yelo, at sa mesa ng yelo ay isang maganda ang trono, malinaw at kaakit-akit ang kristal. Sa trono, may isang payat na figure na nakahiga, at sa isang iglap, ang tingin ni Daryl ay lubos na naakit. Gudong. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Daryl na lunukan ang kanyang laway. Maganda. Napakaganda. Ang babaeng ito, sa edad na 20s, ay nakasuot ng isang asul na palda, na ipinapakita ang kanyang sexing figure. Hindi ko alam kung anong material ang gawa sa palda, at natatakpan ito ng mga pattern ng snowflake na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng hindi mailalarawan na temperatura. At ang magandang mukha, puro at maganda, ngunit may isang nagyayalong lamig mula sa buong katawan niya. Ilang sandali, dumilat ang mga mata ni Daryl. Sa parehong oras, ako ay napakatuliro. Ano ang nangyayari? Mayroong isang magandang babae sa isang mapanganib na lugar. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Daryl na ang babaeng nasa harapan niya ay ang babae ni Hades, Bing Yao, ang Queen of Hades. Si Bing Yao ay may malamig na ugali, ngunit mabait ang puso, at buong pusong tinulungan niya si Pluto na mamuno sa mundo ng aswang, ngunit kalaunan, nalaman ni Bing Yao na si Pluto ay ambisyoso at nais na kontrolin ang mainland continent, at ang dalawang panig ay hindi nagkakasundo. Nang maglaon, natrap ni Pluto si Bing Yao sa Pluto Cauldron. Hanggang ngayon, si Bing Yao ay natrap dito sa loob ng 500 taon. Kagaya ng lihim na pagbuntong hininga ni Daryl, dahan-daang iminulat ni Bing Yao ang kanyang mga mata at bigla siyang nailak. Sino ka? Ang tingin ni Daryl ay labis na hindi nasisiyahan kay Bing Yao, ngunit medyo nagulat din. Alam mo, ang 10,000 Demon Tower ay lubhang mapanganib. Sa libo-libong taon, ang sinumang sumabog sa lugar na ito ay walang mga buto, at walang sinuman ang dumaan sa 12 palapag sa ibaba. At ang taong nasa harapan niya ay hindi lamang umabot sa kanyang ika-13 palapag, ngunit walang kinalaman sa kanya. Narinig ang tanong, napakamot ng ulo si Daryl, iyon, kagandahan, niloko ako ng demonyo ng salamin, maaari kong tanungin, paano ako makakalabas? Tulad ng sinabi niya, hindi pa rin mapigilan ni Daryl na tumingin sa Bing Yao. Maganda, napakaganda nito, lalo na ang malamig at mayabang na ugali sa kanyang katawan, na kung saan ay hindi makakalimutan pagkatapos ng isang sulyap. Lumabas ka. Nakasimangot si Bing Yao at malamig na sinabi, natatakot akong hindi ka makalabas. Tulad ng Queen of the Ming, sa puso ni Bing Yao, ang mga mata ni Daryl ay labis na mapanlate sa sarili. Kabanata 3041. Bumagsak ang boses, isang sumisindek na malamig na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Bing Yao, at ang paligid ng hangin ay tila nagyayelo sa isang iglap. Sa hindi moari at walang takot na puwersa, nakaramdam ng hininga si Daryl. Sa susunod na segundo, dahan-daang itinaas ni Bing Yao ang kanyang kanang kamay at hinampes ng palad si Daryl. Damn it, paano mo ito nagagawa? Nang makita ang pagtama ng palad ni Bing Yao, laking gulat ni Daryl, at wala siyang oras upang umiwas, kaya kailangan niyang pakilyusan ang kanyang panloob na lakas at tatakin siya. Hindi naglakas loob si Daryl na maging pabaya, hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa na labanan. Bang! Ang dalawang palad ay nagbanggaan, at isang marahas na panginginig ay sumabog. Nararamdaman lamang ni Daryl na may kakaibang malamig na lakas na darating. Humihilik siya at umatras ng 12 mga hakbang. Ang dantian panloob na lakas ay tila nagyelo, napakasindek. Sino ang babaeng ito? Ang lakas ay simpleng nakakatakot. Para sa isang oras, si Daryl ay tumutulo ng malamig na pawis, na bigla tumawag ka. Tahimik na nakatayo roon si Bing Yao, sobrang lamig at mayabang. Ngunit sa kanyang puso, medyo nagulat siya, nakatingin sa tingin ni Daryl, nagniningning din ng kakaibang ilaw. Hindi ko ito nakikita, napakalakas nito, makakaharang talaga nito sa aking palad.
Tiningnan at pataas ni Bing Yao si Daryl, mahinang bumukas ang mapula nitong labi, at lumuwa siya ng ilang mga salita. Iyon, kagandahan. Mabilis na ipinaliwanag ni Daryl dahil lahat tayo ay nakulong dito, dapat tayong makahanap ng paraan upang makasama, di ba? Wala akong mali siya sa iyo. Natrap dito, hindi ako makakalabas. Malamig na sinabi ni Bing Yao, kung makalabas ako, makalipas na ako ng 500 taon. Ano? Narinig ito, nagulat si Daryl. Ang babaeng ito ay natrap ng 500 taon. Sa puntong ito, ang yelong Daryl ay mahigpit na nakalok ang hangin. Bagaman mayroong isang tower ng demonyo, ngunit ang 13 na ito, wala akong limitasyon. Sinira mo ang ipinagbabawal sa akin, ang kapalaran ay kamatayan. Oh! Ang boses pagkatapos bumagsak, sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ng yelo ang umalangaw-ngaw sa buong 13 palapag. Grabe cold sky crack. Ang pulang labi ni Bing Yao ay bahagyang bumukas, at 4 na malamig na salitaang dahan-daang kumalat mula sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, biglang naghiwalay ang hangin sa harap niya. Libu-libong mga tinek ng yelo ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga tinek ng yelo ay pawang binago ng panloob na puwersa. Sa isang iglap lang ng mata, libu-libong mga tinek ng yelo ang tumusok sa hangin, na parang libu-libo sa kanila ang dumating, lumilipad patungo kay Daryl sa isang iglap. Go to hell! Malamig na sigaw ni Bing Yao. Pinag-uusapan dito, sina Bing Yao at Daryl ay walang mga hinaing, ngunit ang tingin ni Daryl ngayon ay nakaramdam ng kalapastanganan at naipit dito. Walang paraan upang lumabas. Sina Bing Yao at Daryl ay malinis at malinis, paano ito? Posible na manirahan kasama si Daryl. Sa makatuwid, maaari lamang siyang patayin. Whoosh whoosh! Libu-libong mga tinek ng yelo ang palm unit sa hangin, at sa isang iglap ng isang mata, lahat ng mga daanan sa pag-urong ni Daryl ay natatakpan ng kamatayan. Pumunta ako. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl, ngunit medyo nalungkot. Din, ang babaeng ito ay sobrang lamig, pagtingin lamang sa iyo ay papatayin ako. Ngunit sasabihin kong ang lakas ng babaeng ito ay masyadong malakas, lalo na ang pagsabog ng libu-libong mga tinek ng yelo, napakasindik nito. Sa isang iglap lang ng mata, bumagsak ang pawis sa mukha ni Daryl. Sa sandaling ito Daryl, hindi niya talaga maiiwasan ito. Libu-libong mga tinek ng yelo ang nagmula sa lahat ng direksyon, at walang makalabas. Tumawag ka. Sa kritikal na sandaling ito, walang oras si Daryl na pag-isipan ito, at mabilis na hinimok si Bai Lianlengwo na maglagay ng protection sa harap niya upang labanan ang libu-libong mga tinek ng yelo. Dang-dang! Ang yelo ay sumabog laban sa protection na pelikula na nagpapalabas ng tunog ng pagbagsak ng metal. Nakita ko na ang protection na pelikula sa lalong madaling panahon ay lumitaw ng mga bitek. Kasabay nito, naramdaman ni Daryl ang isang alon ng mga makapangyarihang puwersa na patuloy na dumarating, at ang buong tao ay napailing pabalik ng 12 ng mga hakbang, at sa wakas ay naupo sa lupa na may isang dugo. Kabanata 3042. Kasabay nito, ang Chaos Sun Pearl sa kanyang katawan ay nahulog din. Bago gamitin ang Chaos Sun Pearl upang linisin ang unang 12 mga layer ng mga espiritu ng demonyo, si Daryl ay walang oras upang isama sa kanyang katawan. Haha! Sa sandaling ito, sasamantalahin ni Bing Yao ang tagumpay at habulin upang tuluyang mapatay si Daryl, ngunit biglang nakita ang Chaos Yang Pearl, at nanginginig ang kanyang katawan. Ito ba ang Chaos Yin Yang Pearl? Napatingin si Bing Yao sa Chaos Yang Pearl, laking gulat, at mabilis na lumakad habang nagsasalita. Bilang Queen of the Netherworld, tiyak na alam ni Bing Yao na ang Chaos Yin at Yang Pearl ay isinilang mula sa kaguluhan libu-libong taon na ang nakalilipas. Nang hindi pinaghiwalay ang mundo, naglalaman ito ng likas na espiritual na enerhiya, at kalaunan ay naging magic sandata ng Nuwa Empress, at sa paglaon ng emperador ng Nuwa. Sumabog, ang Chaos Yin Yang Pearl ay nawala. Ngunit sa oras na ito, hindi inaasahan ni Bing Yao na mayroong Chaos Sun Pearl sa lalaking nasa harapan niya. Damn it, nang makita ang tingin ni Bing Yao, kukunin na ni Daryl ang Chaos Sun Pearl. Gayunpaman, siya ay nasugatan, at si Bing Yao ay napakabilis, itinaas ang kanyang kamay sa Jade, at hinawakan ang Chaos Yang Pearl sa hangin. Hawak ang Chaos Sun Pearl, ang malamig at magandang mukha ni Bing Yao ay nagpakita ng isang ngiti. Sa Chaos Sun Pearl, may pagkakataon siyang umalis dito.
Sa pag-iisip tungkol dito, hindi nagatubiling si Bingyao, binukaang. Kanyang pulang labi at direktang nilunok ang Chaos Young Pearl. Huwag! Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl, ngunit huli na para tumigil. Gudong! Sa paglunok ng Chaos Sun Pearl, si Bingyao ay nasa mabuting kalooban. Binaling ang ulo upang tumingin kay Daryl, at malamig na nagtanong, saan mo nakuha? Ang Chaos Sun Pearl na ito, ipinasa ito sa akin ni Noah, si Daryl tumugon. Habang nagsasalita, si Daryl ay komplikado habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Bingyao. Ang magulong yin at yang bid na ito, siya at si Laura ay matagumpay na. Nagsama, at ngayon ay nilamon na ng babaeng ito, hindi ba ito magiging isang problema? Nagsasalita ka ng kalokohan. Nakasimangot si Bingyao at hindi maitago ang kanyang paghamak, mapapasa ka. Ba ni Empress Noen ang napakahalagang bagay? Sa pamamagitan nito, sinimulang subukan ni Bingyao na fuse ang kapangyarihan ng Chaos Sun Pearl. Sa simula, si Bingyao ay puno pa rin ng kumpiyansa, ngunit di nagtagal ay naramdaman na may mali. Wala pang 10 segundo, ang noo ni Bingyao ay natakpan ng isang patong ng pawis, at namumutla ang kanyang mukha. Nako, totoo bang sinasabi ng taong ito na ang Chaos Young Pearl na ito ay ipinasa sa kanya ni Empress Noah? Alam mo, Chaos Yin at Yang Beads, may isa pa, ang isa ay Chaos Yin at Yang Bead, at ang isa ay Chaos Yin at Yang Bead. Kailangan nito ang isang lalaki at isang babae na magsama sa bawat isa. Kapag ang pagsasama ay matagumpay, kahit na may ibang kumuha ng Chaos Yin at Yang Bead, hindi na sila maaaring pagsamahin muli. Hindi lamang iyan, ngunit kung pagsamahin mo ng mabilis, magdudulot ito ng isang sakit sa kuryente. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Bingyao na ang kanyang lakas ay hindi na kontrolado, at ang walang katapusang malamig na enerhiya ay pumapasok sa paligid ng kanyang katawan. Bigla na lang nagpanik si Bingyao, sinusubukang tanggalin ang Chaos Sun Orb. Ngunit kung mas nababalisa, mas lalong nabalisa ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap ng mata, sa ilalim ng gulo ng lakas ng yelo sa katawan, isang layer ng yelo ang nabuo sa katawan ni Bingyao, at ang katawan ay sobrang lamig. Sa wakas, hindi ito napigilan ni Bingyao, at naglabas ng isang masakit na daing. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa lupa at nanginginig ng bahagya. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng sakit. Pagkakita sa eksenang ito, dahan-dahang tumayo si Daryl at sinabi na may mahinang ngiti, kumusta naman? Maniwala ka sa akin ngayon. Pinagsama ko ang Chaos Sun Orb na ito. Kung ilalayo mo ito ng sapilitin, magiging sanhi lamang ito ng iyong sariling karamdaman sa kuryente. Ikaw, mahigpit na kinagat ni Bingyao ang labi, at sinabi kay Daryl, kung ganyan, dapat mo itong mailabas kaagad. Kabanata 3043. Umiling si Daryl, at walang magawa na sinabi, kagandahan, nasaktan ako ngayon ka lang. Napakahina ko ngayon. Paano ko ito mailalabas para sa iyo? Ikaw ang pag-alis ng Chaos Sun Pearl mula sa iyong katawan ay ubod ng lakas. Sinabi ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit ang kanyang mga mata ay nakangiti na naglalantad ng isang pahiwatig ng paghihiganti. Oo, si Daryl ang may-ari ng Chaos Sun Pearl. Hanggat ilipat niya ang kanyang isip, ang Chaos Sun Pearl ay lalabas sa katawan ni Bingyao. Gayunpaman, ngayon lang nais ni Bingyao na patayin siya, at natural na nais ni Daryl na maghirap pa siya. Sa parehong oras, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin kay Bingyao. Sa pagmamasid mula sa malapitan, si Daryl ay namangha sa kanyang puso. Ang katangi-tanging mukha, magandang-maganda at masikip na hubog, ang figure ay kamangha-manghang. Ikaw. Sa tingin ng tingin ni Daryl, napahiya at nagalit si Bingyao, at sumigaw. Ipikit mo ang mga mata ng aso mo. Sa oras na ito, nais ni Bingyao na patayin kaagad si Daryl, ngunit ang malamig na kapangyarihan ng yelo sa kanyang katawan ay nawala sanhi sa kanya upang maging labis na mahina ngayon, pabayaan mag-hands-on, at wala siyang lakas na tumayo. Damn it, napakahina nila at napakalamig at mayabang. Narinig ito, mahinang tumawa si Daryl, hindi lamang hindi naiwasan ang hinala, ngunit mas walang ingat na tinignan siya. Puff! Nanginginig si Bingyao sa buong paligid, balisa ang pag-atake sa kanyang puso, at nagsuka siya ng isang dugo. Bagaman nasira ang relasyon kay Pluto, ito rin ang matayog na reyna ng Pluto, marangal at marangal, ngunit siya ay nakita niya sa oras na ito. Nakakahiya naman. Pakiramdam ang galit ni Bingyao, si Daryl ay hindi man lang nagpanik.
Matapos ang panunood ng mahabang panahon, ngumiti siya ng bahagya, kagandahan. Kasalanan mo ito. Nais mo akong patayin at magnakaw ng aking mga gamit, kaya't hindi. Ako pinapayagan panoorin mo ito. Kumuha ka ba ng kaunting tingin, kinagat ni Bing. Yawang labi at hindi tumugon. Isinara ito ni Daryl noong siya ay mabuti, at umupo sa tabi niya at sinimulang ayusin ang kanyang panloob na lakas. Ilang minuto ang lumipas, pinatatag ni Daryl ang pinsala sa pagkabigla sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ipinatawag ang Chaos Sun Pearl sa katawan ni Bing. Yaw! Tumawag ka! Sa sandaling ito, nang walang Chaos Sun Pearl, naramdaman lamang ni Bing Yaw na ang buong tao ay mas madali, ngunit ang magandang mukha ay medyo mahina pa rin. Sa oras na ito, halos mabawi si Daryl, at hindi mapigil ang tanungin, hindi. Kung pa tinanong ang pangalan ng magandang babae. Bing Yaw, magandang pangalan. Nga pala, ako si Daryl Darby, sabi ni Daryl. Narinig ang papuri, ang magandang mukha. Ni Bing Yaw ay hindi nagbago kahit kaunti. Pagtingin sa nagyayelong lamig ni Bing Yaw, napahiya si Daryl, napakamot ng ulo at sinabi, kung gayon makakagaling ka mula sa iyong pagtatanim, aalis muna. Ako, nakita ni Daryl na walang exit sa huling antas na ito. Maaari lamang. Akong bumaba at suriin ang iba pang mga lugar. Teka, pagkatapos lamang ng 2 hakbang, sabik na sabik si Bing Yaw sa likuran niya. Huminto si Daryl, tumingin sa likod, at nakita si Bing Yaw na nakakagat sa labi, ang malamig at magandang mukha na may pag-aalangan. May iba pa ba? Nakangiting sabi ni Daryl. Ang babaeng ito, hindi pa ba niya iniisip ang kanyang magulong sunbid, di ba? Nakaharap sa titig ni Daryl, nakahinga ng maluwag si Bing Yaw, at dahan-dahang sinabi, ang 10,000 demonyong tower na ito ay wala ring exit. Kung nais mong lumabas, maaari mo lamang sirain ang lugar na ito, ngunit hindi ka maaaring umasa sa tayong dalawa. Kailangan mong alisin ang Chaos Sun Pearl. Ang lakas ng lakas ay sapat na. Tulad ng sinab niya, magaspang na pinag-usapan ni Bing Yaw ang tungkol sa sitwasyon ng 10,000 Demon Pagoda. Ito ay lumabas na ang 10,000 Demon Pagoda ay ang sentro ng buong Hades Cauldron, at ang yin at masasamang aura ng buong puwang ay nagtatagpo dito. Sa makatuwid, kahit na si Bing Yaw ang emperador ng Hades, mahirap lumabas problema. Ngunit pareho ito sa Chaos Young Pearl. Ang Chaos Young Pearl ay naglalaman ng likas na espiritual na lakas at ang kaaway ng masamang espiritu ni Yin. Totoo rin ito, nakikita lamang ang Chaos Sun Pearl, sabik na kunin ito ni Bing Yaw para sa kanyang sarili. Naging ganito pala. Narinig ito, biglang napagtanto ni Daryl, at kasabay nito ay labis na natuwa. Kabanata 3044. Daryl. Sa oras na ito, mahigpit na kinagat ni Bing Yaw ang kanyang labi, na tila hindi makapagsalita, sinulyapan si Daryl, at ibinaba ang kanyang ulo, nakarating na. Ako sinabi ko na sa iyo kung paano lalabas, kapag umalis ka, maaari mo ba akong isama? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Bing Yaw nang matapos niyang sabihin ito, at ang lamig kanina. Dahil natrap dito sa loob ng 500 taon, pinangarap ni Bing Yaw na lumabas. Ngayon na may pagkakataon siya, tiyak na hindi niya ito bibitawan. Pumunta ako. Nagmamakaawa ba ito sa akin? Si Daryl ay nagulat ng isang sandali, pagkatapos ay nakangiting pagbubukas. Hayaan mong ilabas kita, kakailanganin kong pag-isipan ito, kailangan mo lang akong patayin, hayaan mo akong tulungan ka, ito, sabi ni Daryl na kunwaring naiisip. Ang Bing Yaw na ito ay sobrang lamig. Halos pumatay siya sa kanya ngayon. Lamang, at ngayon nais niyang ilabas siya ng mag-isa. Paano magkakaroon ng magandang bagay? Ito, narinig ito, biglang nag-alala si Bing Yaw, lumakad at nakiusap kay Daryl. Yufang, nagkamali ako noon, mangyaring tulungan mo ako, okay. Bing Yaw sa oras na ito hindi inaasahan, nilalagay niya ang kanyang postura. At mamagitin sa isang lalaki. Tumawag ka. Nang makita ang inaasahan ni Bing Yaw, napakamot ng ulo si Daryl at Mamulong, maaari kita ilabas, ngunit nangako ka sa akin ng isang kondisyon. Tulad ng sinabi niya, nakatingin si Daryl kay Bing Yaw na nakangiti. Ang mesla na katawan ni Bing Yaw ay nanginginig at mamulong, anong mga kondisyon. Sa oras na ito, labis na napahiya si Bing Yaw. Talagang maputang Daryl. Na ito, pinaubaya na niya ang kanyang dignidad, ngunit kailangan niyang gumawa ng 1 pulgada nito at hilingin ito. Ngunit walang paraan, ang iba pang partido ay may Chaos Young Pearl, maaaring alisin ang sarili.
Nag-isip sandali si Daryl, ngumiti at sinabi, napakasimple nito, pagkatapos. Nailabas ka, kailangan mong sundin ang aking mga utos, huwag mo itong lalabagan. Bagaman ang pagkakakilanlan ni Bing Yao ay ang Queen of Ming, naiintindihan ni Daryl sa kanyang siya ay napakalakas, ito ay ganap na hindi nakakasama upang iguhit siya sa kanyang tabi. Ano, sundin ang iyong mga order. Narinig ang kondisyong ito, malamig ang mukha ni Bing Yao, at siya ay lumalaban sa kanyang puso. Paano niya masusunod ang mga utos ng isang lalaking kasama ang kanyang may mataas na pag-iisip na reyna? Sa pagtingin sa hiya at galit ni Bing Yao, tumingin siya ng maluwag, kung ayaw mo, hindi ko ito pipilitin, magpaalam tayo. Nagkunwaring umalis si Daryl. Okay. Nanginginig ang katawan ni Bing Yao, biglang pagkabalisa, at dali-dali na. Sinabi, ipinapangako ko sa iyo. Sa totoo lang, ang mga kondisyon ni Daryl, nilabanan ni Bing Yao ang 10,000. Ngunit walang paraan, ang tanging nasa harap ko lang ay maaaring umalis dito. Kung pakawalan mo si Daryl, hindi siya makalabas. Nang makita si Bing Yao na sa wakas ay sumang-ayon, tumango si Daryl sa kasiyahan at pinapasok siya sa espiritong bag ng hayop. Alam mo, ang 10,000. Demon Tower na ito ay nangangalap ng yin enerhiya ng buong puwang kahit na napakalakas ni Bing Yao, hindi niya ito matiis. Kung nais mong ilabas siya, maaari mo lamang siyang mapasama sa bag ng ang espiritong hayop. Ito lang ang paraan. Pagkatapos, hinimok ni Daryl ang Chaos Sun Pearl na iwanan ng 10,000. Demon Tower alinsunod sa pamamaraang sinabi ni Bing Yao. Tuldok 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 tuldok. Sa kabila, ang 8 santo ay tumulong kay Quincy at iba pa. Matapos talunin ang demonyo ng salamin sa pamamagitan ng mga pahiwatig, mabilis nilang natagpuan sina Sarah at Andy at iba pa. Matapos ang lahat ay nagkasama, tuwang-tuwa sila. Sa parehong oras, natuklasan din na si Daryl ay naghabol ng isang demonyo sa salamin, ngunit hindi pa siya nakakabalik. Hanapin natin ito, mahinang sabi ni Zian, at pagkatapos ay lumipad sa hangin, patungo sa malayo. Hinimok din ni Wan Xiang at ng iba pang mga santo ang kanilang mga figure na maghanap sa iba pang mga direksyon. Pagkaalis ng 8 santo, si Quincy at lahat ay nagkatinginan, at medyo hindi mapalagay. Ang lugar na ito ay malasaan man, sa ngayon wala pa akong nakitang kalayaan, at ngayon nagawa na ito ni Daryl. Kabanata 3045. Lalo na ang Sarah, naka-Simon Got ang kanyang mga kilay, at hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Ang mga demonyong salamin na iyon ay napakatuso, at si Daryl ay hinahabol nang mag-isa, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Jackson na sabihin na may bakas ng pag-aalala sa kanyang ganap na magandang mukha. Nang si Daryl ay naruroon dati, lahat ay nakasalamuhan ng anumang sitwasyon. Mapagan nila ang panganib, kaya't sa puso ni Jackson, si Daryl ay itinuring na Gulu God, pinuno ng Ye. Sa sandaling ito, ang napakagandang mukha ni Sarah ay puno ng pagiging seryoso, si brother ay napakalakas, dapat walang mali. Bagaman nag-alala siya sa kanyang puso, Sarah ay lubos na naniwala sa lakas ni Daryl. Nang bumagsak ang boses, si Su Shengfei at iba pa sa tabi niya ay tahimik na nag-chok. Ang mga taong ito ay labis na hindi nasisiyahan kay Daryl na hinahangad na may nangyari sa kanya. Habang siya ay nagsasalita, may isang malakas na hininga sa kalangitan na hindi kalayuan, at biglang bumagsak ang nakapalibot na hangin. Ano ang sitwasyon? Si Sarah at Quincy ay gulat na gulat, at ang kanilang mga mata ay lumingon sa isa't isa. Pagkakita sa eksena sa harapan ko, lahat ng tao sa silid ay hindi mapigil ang huminga sa hangin. Nakita ko na ang langit ay orihinal na madilim. Sa oras na ito, napuno ang kadiliman at natakpan ng itim na presyon ang buong kalangitan, at sa walang katapusang kadiliman, mabilis na dumating ang isang figure. Isang itim na balabal na may isang itim na pattern ng dragon ang nakaberda rito, buong pagmamalaki, at isang nakakatakot na hininga ng kamatayan ang pumuno sa kanyang katawan. Ito ay si Pluto. Hayaan si Kenny at Jack, pagkatapos magsimula ng gyera sa mainland, hindi makapaghintay si Pluto na pumasok sa Pluto Cauldron upang harapin ang Shenteng. Langit na langit. Sa oras na ito, si Pluto ay may isang smug sneer sa kanyang mukha, may hawak na isang itim na tanikala ng bakal, dahan-dahang sumasayaw sa itim na yin, tulad ng isang itim na mahabang ahas, nangingibabaw ang mga masasamang espiritu. Tumawag ka, pakiramdam ang nakakakilabot na hininga ni Pluto, lahat ng naroon ay hindi
Maipaliwanag na kinilabutan. Nasaan ang siyenteng langit na siyang lumabas at mamatay? Tumingin si Pluto sa paligid at malamig na sinabi, puno ng malakas na hangarin sa pagpatay ang kanyang katawan. Nararamdaman ng hangarin sa pagpatay, si Quincy at Sarah ay parehong nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso. Ikaw, sino ka? Sa pagkabigla, sumulong si Quincy at hindi mapigil ang magsalita. Master ng mundo ng multo, Pluto. Masamang ngumiti si Pluto, ang kanyang ekspresyon ay labis na mayabang. Ano? Nang marinig ito, kung ito man ay Quincy o ang mga tao sa paligid, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago at sila ay nabigla. Pluto. Napapabalitang kontrolin ang pagkakaroon ng mundo ng aswang. Sa nararamdamang gulat ng lahat, tila nasisiyahan si Pluto sa damdaming ito. At malamig na sinabi, hindi magtatagal, ang Diyos ang mamamahala kay mainland, at tatawagan kayong mga langgam na tumatakbong bato sa landas ng panuntunan ng Diyos. Bago kumilos ang Diyos, mayroon ka ng ano ang maaaring sabihin ng mga huling salita. Nang sinabi niya ito, mukhang mayabang si Pluto. Sa sandaling ito, si Quincy, Sarah at iba pa ay isa-isang tumingin kay Pluto. Kasabay nito, kinilabutan ako. Nais ni Pluto na pamahalaan ang kontinente ng mainland. Akala ko ang Dragon Libong mga salita ay huminga ng malalim, dahan-daang binubuksan, ikaw ang master ng mundo ng multo, ang kontinente ay kailangang makialam sa mainland, sa paglabag sa langit, hindi natatakot na maging isang magandang araw. Sumpa. Narinig ito, lumusot si Pluto, patayin ka at ang siyam na langit na banal. Ako ang langit, sino ang maaaring parusahan ako? Haha. Ang boses ay nahulog, at isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa buong katawan ni Pluto. Kaagad pagkatapos, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa bakal na tanikala sa kanyang kamay, pinunit ang mundo at sumabog sa lahat. Ang kadena ng bakal sa mga kamay ni Pluto ay tinatawag na Chain of Pluto. Ito ang pinakamalakas na artifact sa mundo ng aswang, at ang lakas nito ay nakakatakot. Kabanata 3046. Ang nakasisilaw na ilaw, dala ang nakakakilabot na kapangyarihan ng kamatayan, ay nahulog ng mabagsik sa karamihan ng tao. Biglang, ang alikabok ay napuno ng usok at nagpatuloy ang paghagulhol. Maraming mga powerhouse ng sekta ang nahulog sa isang pool ng dugo bago sila makapag-react. Ito ba ang kapangyarihan ni Pluto? Masyadong, sobrang kakilakilabot. Bigla, ang natitirang mga tao ay nakita ang eksenang ito at ang kanilang likuran ay malamig. Hahaha. Pagkakita sa kanilang lahat na mapatla, tumawa si Pluto sa kalangitan. Hindi na kailangang magpumiglas, ito ang iyong kapalaran. Masasabi ko sa iyo na ang aking mga nasasakupan ay nagsimula ng isang digmaan sa mainland. Kahit na makakakuha ka ng buhay na buhay, hindi ka makakabalik sa langit. Ano? Narinig ito, si Quincy at ang natitirang iba pa ay natakot. Hanggang sa oras na ito, sa wakas naintindihan ng lahat na ang sinabi ni Daryl noon ay mabuti, at na si Haring Kenny at ang traidor na si Jack ng tribo ng Raksha ay pawang mula sa hari ng Pluto. Sa susunod na segundo, nag-react si Quincy at kinagat ang labi, habang nandito pa rin tayo, hindi mo masubukan magtagumpay. Narito ka upang mabuhay at mamatay. Ang takot ay walang silbi. Ang huling salita ay nahulog, mga daliri ng paa ni Quincy tapikin ang lupa. Lumipad, at dumiretso sa Pluto. Nang inig din nakatabi niya, naglabas ng isang mahabang taybak, at tumalon ang kanyang magandang katawan. Sabay tayo. Pagkakita kay Quincy na nangunguna, agad na nagalak ang mga nagpapanik sa paligid niya, isang malakas na sumisigaw, na hinihimok ang kanilang panloob na lakas at nagmamadali patungo sa Pluto. Gayunpaman, ang lakas ng mga alagad ng pamilya na ito ay ganap na masugitan. Sa Pluto, isang grupo ng mga langgam na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Tumingin sa mga taong sumugod, si Pluto ay puno ng paghamak, at ang tanikala ng Pluto sa kanyang kamay ay palaging kumakaway, at nakita niya ang nakapalibot na hangin, halos buong punit, at binabalot ng masamang espiritu ang mundo, maraming nang The Sec Powerhouse ay napunit bago ito sumugod sa Pluto. Mayroong isang malaking puwang sa lakas ng dalawang panig, at ito ay ganap na isang unilateral na patayan. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban sa harap nila ay ang pinakamalakas na pagkakaroon sa mundo ng multo. Sa isang iglap lang ng mata, daan-daang makapangyarihang sekta ang napatay ni Hades. Ang lupa ay namantsahan ng pula ng dugo, at ang dugo ay napuno sa hangin. Tulad ng impyerno, ang kayabangan ng Pluto, ang mga mata ay nakakandado sa libong-libong mga
Salita, walang pag-aalinlangan na tono, sinasabing ikaw ay isang ulap ng princess. Sa timog ng kontinente, mataas na prestihiyo, hanggat ikaw ang namunguna na sumuko. Sa akin, marahil ako maaari tungkol sa iyo ng isang buhay. Sumuko sa iyo. Imposible. Kinagat ni Quincy ang kanyang labi at niluwaang. Ilang mga salita ng malamig. Hindi ko alam kung paano iyangat. Malamig ang mga mata ni Pluto, at biglang tumaas ang kadena ni Pluto sa kanyang kamay, at isang nakasisilaw na ilaw ang direktang itinapon sa Quincy. Pakiramdam ang lakas ng underworld chain, ang magandang mukha ni Quincy ay nagbago, at bago isipin ito, dali-dali niyang itinaas ang kanyang espada upang labanan. Tumawag ka. Ang kadena ay bumangga sa mahabang taybak, at ang mahabang taybak ay nabasag. Sa isang iglap, pagkatapos, ang kadena ay tumakip sa katawan ni Quincy ng mabangis. Nanginginig ang katawan ni Quincy, isang bakana ng dugo ang lumabas, at ang buong tao ay nagulat at lumipad palabas. Napakakakilabot na kapangyarihan. Sa oras na ito, ang Quincy ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa sa parehong oras, ni hindi ko nahuli ang paglipat ni Pluto. Dito ba talaga mamamatay? Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa iyo hindi, pagkatapos ay huwag sisihin ng Diyos. Ang sulok ng bibig ni Pluto ay malupit, ang boses ay nahulog, at siya ay lumakad patungo sa Quincy ng sunod-sunod. Princess, pagkakita sa eksenang ito, 12 ng mga bantay ng South Cloud Palace. Ang hindi mapigil ang sumigaw at sumugod. Gayunpaman, hindi inilagay ni Pluto ang mga gwardya na ito sa kanyang mga mata, at sa isang alo ng kanyang kamay, ang kadena ni Pluto ay itinapon tulad ng isang nakakalaso na ahas. Habang kumikislap ng ilaw, ang mga gwardya ng palasyo na ito ay pinaghiwa-hiwalay ng chain ng underworld bago sila sumugod at nahulog sa isang pool. Nang dugo isa-isa, si Quincy ay desperado at ganap na gumuho. Tapos na talaga ang oras na ito. Kabanata 3047. Kasabay nito, ang mga nakapaligid na Soshengfe at iba pa ay kinilabutan. Wala silang pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban at nais lamang tumalikod at makatakas. Pluto, pinapahirapan mo lang ba ang mahina kasama ng malakas? Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, narinig ko lang ang kalangitan sa di kalayuan, at biglang nagkaroon ng isang soft drinks. Kasunod sa boses, nanginginig ang katawan ni Quincy, at ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng bakas ng pagkasabik. Nakita ko ang 8 figure na lumilipad ng mahina. Ito ang 8 santo ni Zian. Ang 8 santo ay orihinal na hinahanap si Daryl, ngunit wala silang nakitang bakas kay Daryl. Pagkatapos nito, nadama nila ang isang malakas na aura ng kamatayan na pumuno sa buong mundo at nagmamadaling bumalik. Pagdating niya, nakita niya na pinapatay siya ng masama ni Pluto. Sa sandaling ito, ang mata ni Pluto ay agad na nakakandado sa 8 santo. Mahigpit na naaakit ng 6 na diwata. Pagkalipas ng ilang segundo, tumingin si Pluto sa kalangitan at malamig na tumawa. 9 na langit na santo, hinahanap kita, magagawa mong pagkusa upang ipadala ito sa pintuan upang patayin lang kayong lahat. Mapang mataas, siya ay may mainit na pagkatao at tinatimad na magsalita ng walang kwenta, kaya't nagmamadali siyang sumigaw ng isang matamis na sigaw. Pluto, narito tayo ngayon, ayaw magulo. Noon, lihim mong nawasak ang Zuanchen Formation at ngayon nais mong kolera. Ang mainland, mga bagong kaaway at mga lumang account, gumawa tayo ng isang mahusay na pagkalkula, at kasabay nito, sunod-sunod din ang pag-inom ng mga santo ni Nazian at Yu Ling, at sabay na lumipad at mabilis na pinalibutan ang Pluto. Hehehehehehehe. Nakaharap sa galit ng 6 na engkanto, nagmamalaking tumingin si Pluto. Makontento ka sa akin. Natatakot akong hindi ka sapat ang lakas. Nang bumagsak ang boses, ang lakas ni Pluto ay sumabog at isang nakakatakot na aura ang tumalsik mula sa buong katawan. Sa isang sandali, ang paligid ay nagdulot ng galit tulad ng isang magulong mundo, ang tanikala ng mga Diyos sa kanyang mga kamay, kahit na mas kumikislap sa isang misteryosong ilaw. Sa susunod na segundo, matindi ang labanan ng 2 panig sa gitna ng hangin. Sa simula, ang 8 santo ay maaari pa ring hawakan ng Pluto, ngunit dahan-dahan, ang 8 santo ay naging mahina. Dapat mong malaman na may 9 na santo sa 9 na araw, at maaari silang makipagtulungan sa bawat isa upang sumabog.
ang pinakamalakas na lakas. Gayunpaman, ang santo ng Langsen ay pinahiya at pinatay ang kanyang sarili, na nagresulta sa isang nawawala mula sa 9 na araw na santo. Nakaharap kay Pluto. Sa oras na ito, natural na hindi niya kayang pigilan. Anong gagawin? Sa sandaling ito, lahat sina Wanxiang at Xian ay balisa. Phew! Sa parehong oras, lahat ng nanunood ng labanan sa ibaba ay lihim din na. Pinipisil ang pawis para sa 9 Heaven Saints. Lalo na si Sarah ay pinadyak ang kanyang mga paa sa pagmamadali. Ang 8 santo ay halatang hindi kalaban ni Pluto, kaya't hindi ito matutuloy sa ganito. Bang bang bang! Sa oras na ito, ang Hades ay lalong nakikipaglaban at mas marubdob, nakakita. Nang pagkakataong gamitin ang kadena ng Hades, at nakita ang hangin na biglang napunit, at pagkatapos ay ang 8 na santo ay nanginginig at nahulog mula sa himpapawid, isa-isang mapatla. Malinaw na, sila ay iginuhit ng kadena ng underworld, at lahat sila ay nasugatan. Ha. Makatawa na tawa ni Pluto, isa-isang nagwalas ang kanyang mga mata mula sa Wanxiang at Sarah, tanggapin ang iyong kapalaran. 9. Heaven Saint, kapag nagsasama ako sa lakas ng nalaglag na naluluwa sa iyong katawan, makakaya kong iwanan ang multo ng mundo. Pumunta sa mainland upang maging aking Panginoon. Oo, ang Pluto ay maingat na naghanda para sa isang mahabang panahon. Ang pangwakas na layunin ay upang makuha ang kapangyarihan ng 9 Heaven Saints. Dapat mong malaman na bilang master ng mundo ng multo, si Pluto ay hindi maaaring lumitaw sa Geosho continent. Ito ang batas ng langit at lupa, ngunit sa sandaling ito ay nagsasama sa lakas ng nanganak na kaluluwa sa siyenteng langit na siyam, si Pluto ay hindi na pinaghihigpitan ng batas. Nang bumagsak ang tinig, inalog ni Pluto ang tanikala ng mga Diyos, at tataliin na ang 8 santo. Whoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang mabilis na sumugod at tumayo sa harap ng 8 santo. Ito ay ang Sarah, Kabanata 3048. Hindi ka pinapayagan na saktan ng 9 Heaven Saint. Tumingin si Sarah kay Hades, ang kanyang maesla na mukha na may determinasyon. Alam niya na ang kanyang sariling lakas ay hindi karapat-dapat na banggitin. Sa harap ng Pluto, ngunit ang 9 na langit ng mga banal ay nauugnay sa kaligtasan ng buong mainland. Kapag mayroon silang isang aksidente, ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib. Mabilis na umalis ka dito. Nang makita ang eksenang ito, ang mga santo ni Xian at Wanxiang ay gulat na gulat. Sa parehong oras, ang mga nakapaligid na Yejixen, Quincy at iba pa ay natigilan din. Nasaan ang maliit na batang babae, hanapin ang kamatayan. Malamig na sinabi ni Pluto, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sa sandaling ang pagbagsak ng boses, ang kadena ni Pluto ay direktang tumalsik. Sa pagwawalis ng letigo na ito, dapat na nasira ni Sarah ang kanyang mga buto. Boom! Ngunit sa sandaling ito, biglang, nagkaroon ng isang napakalakas na panginginig ng di kalayuan. Sa pagkabigla na ito, lahat ng naroon ay nakapiring, at tumingin sila, at nakita ang isang maalikabok na usok sa isang lugar na hindi kalayuan, at halata na ang ilang lugar ay gumuho. Ito, sumimangot si Pluto, hindi maipakita ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit lihim na nanginginig ang kanyang puso. Ang iba ay hindi naiintindihan ang sitwasyon, ngunit ang Pluto ay malinaw na. Malinaw sa kanyang puso na ito ang direksyon ng 10,000 Demon Tower, at sa isang malaking kilusan, halata na may sumugod palabas ng 10,000 Demon Tower. Nasanhi ang 10,000 Demon Tower upang gumuho. Sino? Maaari ba kayong tumakbo palabas ng 10,000 Demon Tower? Sa pagtataka, napatitig si Pluto sa alikabok at usok, at nakita ang isang figure na mahina na nasuspine sa itaas ng alikabok. Ang figure na ito ay Daryl. Sa oras na ito, si Daryl, na umaasa sa Chaos Sun Pearl, ay sumipsip ng maraming lakas sa 10,000 Demon Tower, at ang kanyang lakas ay napabuti. Ang aura na kumalat sa kanyang katawan ay nakakatakot. Hala! Nang mawala ang alikabok at usok, maraming tao sa lugar na nakita ang nakakita rin kay Daryl, at sila ay nasa isang kaguluhan. Daryl ito. Wala siyang mali. Napakalakas na aura, ang lakas niya ay tila napabuti. Sa gitna ng talakayan, mabilis na lumipad si Daryl. Ito, dumating, at nakikita ang mga tanawin sa harap niya, puso Daryl ni ay shock. Malinaw na nakita niya na mahina ang hininga ng 8 santo, at lahat ng tao sa Quincy ay nasugatan din. Ang lupa ay puno ng dugo, at ang mga katawan ng maraming mga masters ng sekta ay nakahiga. At sa itaas ng kalagitnaan ng mundo, ang Pluto ay nagmamalaki ng
pagmamalaki, at ang kanyang katawan ay puno ng isang aura ng pagkalipol. Big Brother, Daryl. Nang makita ang pagdating ni Daryl, ang 8 santo at Sara ay masayang. Masaya, ha! Sa sandaling ito, ang tingin ni Pluto ay nakalock din kay Daryl ng mahigpit at ang kanyang tono ay labis na ipinagmamalaki, ikaw ang sect master ng Elysium Gate, Daryl Darby. Oo, ako ito, sumagot si Daryl at sabay na naramdaman ang hininga ni Pluto. Lihim din ito. Ang lakas ng kalaban ay hindi mawari at tulad ng isang nakakatakot na aura. Nang kamatayan ay sumakop sa kanyang katawan, ito ba ang Pluto? Napakahusay. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ng Hades kay Daryl, sinasabing sikat ka sa mainland. Bukod dito, paulit-ulit mong winawasak ang aking Diyos. Ngayon ko lang, sinira ang aking 10,000 demonong pagoda na nangyari lamang na tinanggal. Ikaw, mahulog. Ang boses ay nahulog at ang Pluto figure ay nag-flash at dumiretso kay Daryl. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, maging si Sara o ang 8 santo, lihim nilang pinisilang pawis para kay Daryl. Sa pagtingin sa Hades mula sa nakaraan, kinakabahan din si Daryl bago siya magkaroon ng oras na mag-isip, ipinatawag si Fang Tian upang magpinta ng isang halberd at tuluyang sumabog ang kanyang panloob na lakas. Isang nakakakilabot na puwersa ang nagpapalabas. Sa sumunod na segundo, si Daryl ay nakatingin sa nagmamadaling Pluto. Malamig na sumisigaw ng ilang mga salita, pakikipaglaban sa dugo ang lahat ng direksyon. Boom! Ang boses ay nahulog, isang madugong ilaw at anino ang sumabog mula sa pininturang halberd ni Fang Tian, sa isang kislap ng isang mata, ang paligid ng hangin ay pula sa dugo. Ang pakikipaglaban sa lahat ng direksyon sa dugo ay ang natatanging kaalaman. Nilubo sa mundo. Sa nakaraang ilang taon, si Daryl ay nagsumikap upang malinang at umabot sa isa pang napakataas na antas. Boom! Kabanata 3049. Isang iglap ng isang mata, ang madugong ilaw at anino ay sumabog sa Hades, at ang isang dagandong ng langit at lupa ay nabasag. Marahas na nanginginig ang buong mundo. Nakita ko na ang figure ng Pluto ay nagmamalaki na parang hindi siya nagdusa ng labis na pinsala. Sampain mo yan. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl at biglang nagpanik. Kahit na ang madugong labanan ay hindi makakasakit kay Pluto. Paano mo ito lalabanan? Ito ba ang lakas na ito? Ang sulok ng bibig ni Pluto ay umikot at ang malamig niyang mukha ay nagpakita ng bakas ng paghamak. Nang bumagsak ang boses, biglang itinaas ng Hades ang kanyang kamay at nakita na ang kadena ni Hades ay biglang umikot ng maraming beses, biglang sumabog patungo kay Daryl. Ang kadena ng Underworld ay ang pinakamalakas na sandata ng mahikasa daigdig ng multo. Tulad ng Katanji Tanging Tower ni Daryl, maaari itong malaki o maliit. Sa oras na ito, ang kadena ng Underworld ay lumago ng ilang daang metro ang haba. Ang hangin ay nabalutan ng isang malakas na hininga ng kamatayan. Pakiramdam ang nakakakilabot na hininga ng kamatayan, ang mukha ni Daryl ay mapatla, at isang paglamig ay sumugod mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Sa parehong oras, ang 8 mga santo na nanunood sa paligid, pati na rin si Sara at iba pa, ay nakaramdam din ng kakilakilabot na aura, bawat isa sa kanila ay labis na nabigla, at hindi mapigil ang pigain ng isang pawis para kay Daryl. Masyadong malakas ang Pluto, natatakot akong hindi ito mapigilan ni Daryl. Daryl, mag-ingat ka. Sa sandaling ito, naniniwala ang lahat na si Daryl ay walang pagkakataon na mabuhay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Sa bulalas, ang 8 santo ay malapit ng tumulong, ngunit bago ang matinding laban sa Pluto, lahat sila ay nasugatan at huli na. Nakatingin sa kadena ng Underworld na tumangay, kinuyam ni Daryl ang kanyang kamao, nabigla, ngunit medyo desperado rin. Anong gagawin? Ang lakas ng Pluto na ito ay napakasindek, at maging ang madugong labanan ay hindi siya masasaktan. Tinatansyang walang silbi ang malamig na apoy ni Bailey yan. Tama. Sa kritikal na sandaling ito, biglang may naalala si Daryl, ang kanyang mga mata ay kumislap, mabilis niyang binuksan ang bag ng espiritu ng hayop, at sabay na sumigaw, Bingyaw, halika at tulungan mo ako. Ang boses ay nahulog, at isang sobrang malamig na hininga ang dumating. Pagkatapos ay lumitaw ang isang payat na figure sa harap ng lahat. Ito ay si Minghao Bingyaw. Ha!
Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng mga tao sa ibaba ay nakatuon kay Bing Yao. Lalo na ang ilan sa mga tauhan ni Su Shengfei, ang kanilang mga mata ay nakadirekta, maganda, napakaganda. Ang kaakit-akit na figure at magandang-maganda ang mukha kahit nakatayo. Kasama ang 8 santo, ay hindi mas mababa, lalo na ang malamig at mayabang na ugali sa katawan na kung saan ay hindi malilimutan. Bing Yao. Kasabay nito, laking gulat ni Pluto habang pinagmamasdan si Bing Yao na hindi makapagsalita. Siya ay natrap ng kanyang sarili sa 10,000 Demon Tower at imposibleng lumabas. Kung ang 10,000 Demon Tower ay nawasak, mamamatay din siya kasama niya. Paano siya makakalabas ng buhay? Sa pag-iisip tungkol dito, binigyan ni Pluto ng malamig na tingin si Daryl. Oo, inilabas niya si Bing Yao. Bagaman si Pluto at Bing Yao ay mag-asawa sa pangalan, ganap silang hindi tugma dahil sa magkakaibang konsepto. Ha! Kasabay nito, ang mga mata ni Bing Yao ay tulad ng yelo, nakakulong sa Pluto ng mahigpit, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng kanyang galit. Sa loob ng 500 taon, nakulong ni Pluto ang kanyang sarili sa pagoda ng 10,000 mga demonyo sa loob ng 500 taon. Ang account na ito ay dapat nakalkulahin ng mabuti. Si Bing Yao ay lalong nagalit, sobrang tamad na magsalita ng walang kwenta. Itinaas ang kanyang kamay sa Jade, nakita niya ang nakapalibot na magulong kalangitan, biglang lumutang ang nyebe, at pagkatapos ay naghawak ng isang malaking espada ng yelo, direktang sinaksak sa Hades. Nakita ang paglipad ng espada ng yelo, hindi pa nang ahas ni Pluto na pabayaan at itinapon ang kadena ni Pluto upang labanan. Boom! Ang tibak na yelo ay nakabangga sa kadena ng Underworld at ang mukha ng Underworld ay nagbago at siya ay napailing pabalik ng maraming mga hakbang. Haha! Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl at nagalak. Sa kasamaang palad, inilabas niya si Bing Yao. Kung hindi man, hindi talaga siya nakakalaban-laban kay Pluto. Ito, sa parehong oras, ang paligid ng Sara at Quincy lahat ay tumingin kay Bing Yao at laking gulat. Ang lakas ng babaeng ito ay napakalakas na maaari niyang lockerin ang pag-urong ni Pluto. Kabanata 3,050. Bing Yao. Sa oras na ito, nasa sabik si Daryl, at hindi mapigil ang paalalahanan si Bing Yao. Mag-ingat. Bagaman si Bing Yao ay hindi malakas mahina, ngunit ang kalaban ay si Pluto. Pagkatapos ng lahat, mas mahalaga, ito ang panloob na puwang ng Pluto Cauldron, at ang sitwasyon ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Pluto. Guru, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, nais kong ayusin ang lumang account kay Pluto. Malambing na sagot ni Bing Yao Shen, hindi malakas, ngunit puno ng determinasyon. Sa parehong oras, ang paningin ni Bing Yao ay laging nakatuon kay Pluto. Naririnig ang mga salitang ito, kung ito man ay Quincy o ang iba pa, silang lahat ay natigilan, napatingin isa-isa kay Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi ka panipaniwala. Ang makapangyarihang misteryosong babaeng ito na talagang tinawag na Daryl na Master. Kasabay nito, natigilan si Pluto, at nagulat kay Bing Yao, kinikilala mo ang batang ito bilang Panginoon. Nakalimutan mo ba ang iyong pagkatao? Bagaman ang apoy at tubig ay hindi matitiis, si Bing Yao ang nasa pangalan. Ang aking asawa ngayon kinikilala ang isang bata mula sa mainland bilang Master. Ang bagay na ito ay kumalat, nasaan ang kanyang kamahalan. Kung sino ang kinikilala ko bilang Master ay walang kinalaman sa iyo. Malamig na tugon ni Bing Yao. Tulad ng sinabi niya, hindi maitago ng mga mata ni Bing Yao ang puot. Mayroon ka pa ring mukha upang banggitin ang aking pagkakakilanlan. Noon, sinalakay mo ako at naipit ako dito sa loob ng 500 taon. Si Daryl ang tumulong sa akin na makalabas. Ang nakamamanghang mata ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang katuturan, tingnan mo ang daya. Eri. Ang huling salita ay nahulog at sumisigaw si Bing Yao, pinalamig ang buong katawan niya at dumiretso sa Pluto. Okay, very good. Nakatingin sa nagmamadaling Bing Yao, ang mukha ni Pluto ay malungkot at malamig na sinabi, kung ito ang kaso, kung gayon walang masabi. Ang boses ay nahulog, sinakop ni Pluto ang kadena ni Pluto, at lumaban Bing Yao ng mabangis. Tumayo ka. Para sa isang oras, ang dalawang mga numero ay patuloy na nasa kalagitnaan ng hangin, shuttled pabalik-balik, at ang marahas na panginginig ng boses ay naging sanhi ng labis na pagbaluktot ng hangin, na parang ang katapusan ng mundo. Ang eksena ay hindi mailalarawan.
Phew! Ang eksenang ito ay nakatulala sa lahat. Alam mo, ang antas ng labanan na. Ito ay masasabing bihira sa loob ng 1,000 taon at maraming tao ang mukhang. Tanga! Nagulat din si Daryl sa tingin at sabay na tumabi nagmumuni-muni upang mabawi ang kanyang lakas. Ngayon lamang noong siya ay lumaban-laban sa Hades, si Daryl ay natupok ng maraming panloob na lakas at nabigla rin kaya't kailangan niyang mabilis na maka-recover. Sa sandaling ito, mayroong isang bilang na 100 metro ang layo na pinapanood din ang sitwasyon dito. Isang kulay abong gown, matikas at gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuso. Si Donohue ito. Tulad ng bawat master ng sekta, si Donohue ay patuloy na naghahanap ng isang paraan palabas matapos na masipsop sa kaldero ng Pluto. Ilang sandali lamang ang nakaraan, naramdaman niya ang paggalaw ng labanan dito, at agad na dumating si Donohue upang suriin ito. Bilang isang resulta, siya nakita na ang lahat sa Daryl ay nakikipaglaban kay Pluto. Mabangis na labanan. Si Donohue ay malas at tuso, kaya natural na hindi siya mabait na tumulong. Pinag-isipan niya ito, tingnan muna ang sitwasyon, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Ang panig na ito ng battlefield. Sa ilalim ng mabangis na labanan, malamig ang mukha ni Pluto, ngunit lihim na nababalisa ang kanyang puso. Bago makitungo sa 8 mga santo at kay Daryl, si Pluto ay natupok ng maraming lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa galit na si Bing Yao, unti-unting ina, hooray! Nang lihim na naiirite si Pluto, nakarinig siya ng isang tunog ng mga yabag sa di kalayuan, at pagkatapos, ay nakakita ng daan-daang mga figure na mabilis na sumugod dito. Ang daan-daang mga numero na ito ay ang mga Panginoon ng sekta na nakulong dito, at ang pinuno ay ang puting kabayo. Tulad ng sitwasyon ni Donohue, matapos magtagpo ang mga puting kabayo, lagi silang naghahanap ng paraan upang makalabas. Maya-maya, nang marinig ang kilusan dito, lumapit sila at tumingin. Tumawag ka. Pagdating nila, lahat sa White Horse ay natigilan nang makita ang eksena sa harap nila. Nakikita sa kalagitnaan, sa pagitan ng madilim na itim na ulap at kalangitan na puno ng mga snowflake, ang 2 figure ay nagkulong at pabalik, walang katapusang nakikipaglaban, at ang sumabog na hininga ay labis na sumisindek. Ano ang isang malakas na hininga? Sino ang mabangis na lalaki at babae na nakikipaglaban? Sa oras na ito, ang bawat isa sa mga puting kabayo ay hindi alam ang sitwasyon, hindi alam na marahas silang nakikipaglaban, ang pinuno ng aswang na si Pluto, at ang reyna na si Bing Yao. Tumawag ka. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.